Nagsisimula ang kwento sa isang batang babae na nagngangalang Lufes na nangakong magiging sapat ang lakas upang alisin ang lahat ng hindi pagkakapantay-pantay sa mundo. At habang lumalaki siya, nakikita natin siya na napapaligiran ng mga katawan ng mga nagahis na bayani. Isang grupo ang lumitaw sa harap niya, at sinabi nila sa kanya na sumuko na dahil wala na siyang magagawa, ngunit sinabi niya na sila ang tapos na. Sumugod siya sa kanila at agad na ibinagsak ang isa sa kanila sa lupa, habang pinapaputukan siya ng pana ng kanilang mamamana, ngunit nagawa niyang harangin ang lahat ng iyon. Isang oso ang nakipaglaban sa kanya sa malapitan, ngunit naiwasan niya ang mga atake nito at ipinadala ito pal-iPad sa bundok bago niya patumbahin ang mamamana gamit ang kanyang mga mahikang espada. Sinuntok siya palayo ng mandirigma, ngunit madali niya itong nadaig at pinabagsak. Nagpasabog siya para subukang siya ay mapatay, ngunit nakaligtas siya sa pagsabog, at sinubukang atakihin siya ng pinuno ng grupo mula sa likod. Ngunit napansin niya ito bago pa man siya makalapit, kaya inatake niya ito kaagad, ngunit lumabas na isa palang ilusyon, at ang tunay ay lumitaw sa likod niya. Sinaksak niya ito gamit ang kanyang kamay, ngunit nagulat siya nang makita na mayroon itong kasanayan sa climax, at napagtanto niya na sinadya nitong tanggapin ang kanyang atake. Sinusubukan niyang makatakas, ngunit sinugatan siya nito, habang tinatakan siya ng salamangkero ng isang spell. Tumawa siya at pinuri sila sa pagtalo sa kanya, at binanggit niya na maaaring may pag-asa silang labanan ang haring demonyo. Nalaman natin na laro lang pala ang lahat, at hindi makapaniwala ang batang lalaki na natalo siya sa laban, ngunit bigla siyang nakatanggap ng mensahe, na akala niya ay galing sa opisyal na kumpanya ng laro. Tinanggap niya ito nang hindi binabasa, ngunit bigla siyang nagising sa katawan ni Lutfes, at nagsisimula na siyang mabaliw, nagtataka kung napunta siya sa loob ng laro. Sinusubukan niyang magtanong sa mga tao sa paligid niya para sa impormasyon, ngunit wala siyang kontrol sa kanyang katawan, at nauwi siya sa paggamit ng mahika na nagpapayuko sa lahat sa harap niya. Napagtanto niya na ginagamit niya ang kakayahan ng lahi ni Lutfes, na naglalagay ng diin sa mga tao sa paligid niya, kaya sinubukan niyang pigilan ito, ngunit mas lalo pa itong nagbibigay diin sa kanila. Sa wakas, nagawa niyang kanselahin ang kakayahan, at isang duwende ang nagsisimulang mawala sa katinoan, dahil napagtanto niya na tinawag nila ang manlulupig. Napagtanto ni Lutfes na may impormasyon ang duwende tungkol sa kanya, kaya nagsimula siyang magtanong, ngunit sobrang takot ang duwende kaya nawalan siya ng malay. Ibinunyag ng mga tumawag sa kanya na si Lutfes ay nakakulong sa loob ng 200 taon, ngunit ang demonyo buhay pa rin ang hari, kaya sinubukan nilang magpatawag ng isang bayani para talunin siya. Pinakalma sila ni Lutfes at sinabi na hindi siya ang mananakop na narinig nila, at ibinunyag na kahit natalo siya sa laban, nasiyahan pa rin siya sa resulta. Inilabas niya ang kanyang mga pakpak, at habang lumilipad siya palayo, sinabi niya sa kanila na magpatawag ng iba, dahil gusto niyang galugarin ang mundo. Paglabas niya, tuwang-tuwa siya dahil nasa paborito niyang laro siya, at nabubuhay siya rito sa pamamagitan ng karakter na ginawa niya. Alam niyang dapat siyang humanap ng paraan para makabalik sa bahay, pero plano niyang magsaya muna bago gumagawa ng kahit ano, at malalaman natin na siya ay nasa isang laro na tinatawag na X-Gate, na nangyayari sa mundo ng Midgard. Ang isa sa mga sikat na katangian nito ay ang digmaan, kung saan naglalaban ang mga manlalaro, at ang nanalo ay nakakakuha ng kontrol sa bansa ng natalo. Ang isa pa sa mga bentahe nito ay ang isang katangian na tinatawag na nobela, na ginagawang kwento ang mga ginagawa ng manlalaro sa laro na kalaunan ay nailalathala bilang opisyal na kasaysayan nito. Nilikha ng manlalaro ang pinakamakapangyarihang karakter na si Lutfes, at ginamit niya ito upang pag-isahin ang buong Midgard sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng laro. Ito ay isang napakalaking gawa na siya ay naging isang semi-opisyal na karakter, ngunit alam niya na ang panahon na may isang makapangyarihang pinuno ay hindi nakakatuwang laro. Kaya nakipag-usap siya sa iba pang malalakas na manlalaro para hatiin ang kanilang mga puwersa sa hukbo ng mananakop na pinamumunuan ni Lutfes at ang hukbo ng liwanag na pinamumunuan ng mga bayani. Nagkaroon sila ng pinakamalaking laban sa kasaysayan ng laro habang binaliwala ang opisyal na huling kalaban, at natapos ito sa pagkakakulong ni Lutfes. Si Lutfes ay nagtungo sa Tore ng Langit na ginamit niya bilang base, at pagpasok niya doon, nakaramdam siya ng pananabik, kahit na ngayon niya lang ito nakita ng personal. Habang nakaupo siya sa trono, naisip niya ang mga panahong nakikipag-usap siya sa kanyang mga kaibigan.
Habang naglalaro, ngunit naalala niya ang isang kakaibang alaala, na nagpataka sa kanya kung hindi ba siya nasa loob ng mundo ng laro. Isang babaeng nagngangalang Dina ang lumitaw sa harap niya, at masaya siyang makita siya, dahil naghintay siya sa pagbalik niya sa loob ng 200 taon. Pero hindi niya alam kung sino siya, na nagpaiyak sa kanya, at binanggit niya na siya ang kanyang tagapayo, na nagpaalala sa kanya na isa siyang NPC na ginawa niya habang ginagawa ang base. Pinuri niya ito sa pagprotekta sa base sa kanyang pagkawala, na nagpasaya sa kanya, at tinanong niya ito na ikwento ang lahat ng nangyari. Kaya ibinunyag niya na ang 7 bayani na nagpabagsak kay Lutfes ay bumuo ng sarili nilang mga bansa, pero 4 sa kanila ay pumanaw na dahil sa katandaan. Sabi niya, buhay na buhay pa rin ang haring demonyo, dahil nagawa niyang talunin ang mga bayani, pero iniisip niya kung may mga manlalaro ring katulad niya. Idinagdag niya na buhay pa rin ang 12 bituin ng langit, at iniisip niya kung paano ito ang titulong ibinigay niya sa 12 halimaw na nakuha niya, na parang mga NPC na kasama. Ibinunyag niya na 2 sa kanila ay sumapi sa haring demonyo, dahil gusto nilang maghiganti sa mga taong nagpabagsak kay Lutfes, pero iniisip niya na kailangan silang parusahan sa ginawa nila. Natuwa siya na mayroon na siyang layunin, at sinabi niya kay Dina na maglalakbay sila upang tipunin ang 12 bituin ng langit, kaya isiniwalat niya ang lokasyon ng isa sa mga ito na pinangalanang Ares. Agad na inilabas ni Lutfes ang kanyang mga pakpak at naghanda na lumipad doon, ngunit pinigilan siya ni Dina, dahil kailangan nilang gumawa ng mga paghahanda. Sinabi niya na wala silang pera, at mahihirapan silang kumita, dahil kilala ng lahat si Lutfes. Ang tanging magagawa nila ay tumanggap ng mga misyon bilang mga adventurer, dahil hindi alintana ng trabaho ang kanilang nakaraan o pagkakakilanlan, at nagpas siyang subukan nila ito. Bumisita sila sa isang lungsod kung saan binanggit ni Lutfes na mahirap maglakad na suot ang kanyang balabal, ngunit sinabi ni Dina sa kanya na kailangan nilang siguraduhin hindi sila makaagaw ng pansin. Dumating sila sa guild, at naalala ni Dina na si Lutfes ay isang adventurer dati bago siya bumuo ng sarili niyang bansa, pero hindi niya maintindihan kung bakit siya nakakaramdam ng pananabik sa nakaraan. Iminungkahi niya na tanggapin ang trabaho na maghanap ng 12 pusa, pero tinanggihan niya ito dahil hindi iyon ang espesyalidad niya, at nauwi sila sa pagtanggap ng isang misyon na puksain ang mga orc. Dumating sila sa isang baryo, kung saan nakilala nila ang matandang lalaki na nag-post ng trabaho, at tiniyak ni Dina sa kanya na aayusin ni Lutfes ang mga orc. Pumunta sila sa kuta ng mga orc, at naisip ni Dina na ang pangit-pangit nila kaya siguradong kahit ang Diyosa ay kinasusuklaman sila, kaya sinabi ni Lutfes na mahal ng Diyosa ang lahat ng pantay-pantay, pero sa tingin ni Dina ay hindi ito totoo. Naghanda siyang sumugod sa mga orc, at habang tinitingnan niya ang kanyang stats, nakita niyang pareho pa rin ang mga ito tulad ng dati, pero hindi niya alam kung kaya niyang patayin ang mga halimaw. Ginamit niya ang kanyang mahika para lumikha ng mga espada, at pinakawalan ang mga ito sa mga orc, pero nagulat siyang hindi siya nababagabag, kahit na pinatay niya ang mga halimaw. Lumabas ang iba pang mga orc para harapin siya, at sumugod sila sa kanya, pero hindi niya maintindihan kung bakit ang bagal nila. Pinutol niya ang mga ulo nila, at sinuntok siya ng kanilang pinuno ng buong lakas nito, pero hindi niya kaya. Naniniwala na ayos siya. Napagtanto niya na mahina ang mga orc, pero masyado siyang malakas para sa kanila, at tinangka siyang atakihin muli ng pinuno, pero agad siyang nakalapit dito, at sa isang tapik lang, pinasabog niya ito. Habang pinupunit ni Dina ang mga orc, nabanggit niya na sinwerte sila, dahil hindi na pinsala ang kanilang mga laman-looban, at ipinapakita na kaya nilang dagdagan ang kanilang sigla sa pamamagitan ng pagkain nito. Binanggit niya na palaging nag-aaway ang mga orc, kaya 3% lang ang tsansa na maging normal ang kanilang mga laman-looban, at itiniliporma niya silang lahat pabalik sa tore, na humanga kay Lutfes. Pagkatapos, pinalaya nila ang mga babaeng inalipin ng mga orc, at binanggit ni Dina na hindi sila dinungisan, kaya napansin ni Lutfes na ang mga orc ay mga maginoo pala. Lagi silang nag-iingat sa mga babae sa pag-asang makamit ang kanilang pagmamahal, ngunit natatakot pa rin sa kanila ang mga taong kinukuha nila, kaya hindi sila maaaring mamuhay ng payapa. Kinuyam niya ang kanyang kamao at winasak ang kanilang base, at habang nakasakay sila sa isang golem para bumalik sa inisip niya kung bakit walang tumanggap sa misyon kahit na napakadali nito. Kaya sinabi sa kanya ni Dina na bumaba ang antas ng labanan sa nakalipas na 200 taon, at napansin niya.
na ang pinakamalakas na mandirigma sa kaharian na tumawag sa kanya ay level 120 lamang. Gulat si Luffy nang marinig ito, dahil maraming manlalaro na umabot sa level 1000 katulad niya, pero sinabi ni Dina na isa lang ang buhay ng mga tao. Ipinaliwanag niya na para umabot sa level 1000, kailangan nilang gugulin ang bawat araw sa pakikipaglaban at pagsasanay, at sinabi niya na ang panahon niya ay kakaiba dahil siya at ang mga karibal niyang bayani ay nakarating sa pinakamataas na level. Pagdating nila sa nayon, binigay ng matanda sa kanila ang kanilang mga gantimpala, at napagtanto ni Luffy na dahil itinatago niya ang kanyang pagkatao, iba ang trato sa kanya ng mga taga-nayon. Tinanong siya ng matanda kung sigurado ba silang maaari nilang panatilihin ang golem, kaya sinabi niya na poprotektahan sila nito kung muling umatake ang mga orc, at nagpasalamat sa kanya ang mga taga-baryo sa kanyang tulong. Tinanong nila siya kung ano ang kanyang pangalan, kaya gumawa si Dina ng ibang pangalan, ngunit hindi niya ito nagustuhan, kaya inapakan niya ang paa nito. Pagkatapos noon, ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay patungo sa bansang Svel, na binuo ni bayaning Megras, at plano ni Luffy na bawiin ang mga lugar at alamin kung si Megras ay isang player. Interesado si Luffy sa liwanag na nakapaligid sa kanila, kaya sinabi ni Dina na ito ay mana, at pagdating nila sa Svel, ipinakita niya sa mga gwardya ang mga peking papeles upang makapasok sa bansa. Gusto ni Luffy na makita si Megras, na nagpapaisip sa kanya kung balak nitong salakayin ang kastilyo, pero ipinapaliwanag nito na mapayapa niyang aayusin ang mga bagay. Gusto niyang pumunta sa aklatan para malaman kung ano ang nangyari sa nakalipas na 200 taon, at humihingi sila ng tulong sa isang lalaking nagngangalang Gantz, kaya sinasabi nitong sundan siya. Ipinakilala ni Dina si Luffy sa kanya, pero tinatapakan na naman ito ang paa niya dahil sinabi niya kay Gantz na kainahinala ito. Iniisip nitong kakaiba ang pananamit ni Luffy, pero nagpapas siya na huwag itong tanungin tungkol dito dahil siguro may dahilan ito. Habang naglalakad sila sa bansa, nagugulat si Dina sa kung gaano ito kasigla, pero napapansin ni Gantz na simula ni Ares ang pag-atake sa kanila. Inisip ng mga tao na masyadong mapanganib ang manirahan doon. Sinasabi niya kay Luffy na huwag mag-alala, dahil ang tubig sa paligid ng bansa ay isang golem na nilikha ni Megras, at habang tinitingnan ni Luffy ang mga stats nito, humanga siya sa taas ng HP nito. Ipinakita ni Gantz sa kanila ang isang tren na magdadala sa kanila sa silangang bahagi, kung saan nila mahahanap ang aklatan, at habang paalis siya, tiningnan ni Luffy ang kanyang stats at nakita na siya ay nasa level 82, na medyo mataas para sa mga tao. Dumating sila sa aklatan, kung saan nagulat si Luffy na makita na may mga libro laban sa ang mga bayani, at iniisip niya na dapat parusahan ang mga may akda para sa pagtataksil. Ngunit napansin ni Dina na hindi naman nagpapatakbo ng isang mapaniil na pamahalaan si Megras, at isiniwalat na hindi naman masyadong kinamumuhian si Luffy ng lahat. Sinabi niya na may mga libro na itinuturing siyang kontrabida, ngunit marami ring tao ang nag-iisip na kung siya pa rin ang namumuno, hindi nila kailangang matakot sa mga taong demonyo. Nagsimula siyang magbasa ng isang libro, na nagbanggit kung paano lumitaw si Luffy 200 taon na ang nakalipas at sinakop ang mundo, ngunit hindi naman siya naging isang malupit na pinuno. Pagkatapos siyang talunin ng 7 bayani, mas naging madali lang para sa mga taong demonyo na magpatuloy sa ang nakakasakit dahil wala nang pumipigil sa kanila. Nagkaisa ang 7 bayani upang labanan ang hari ng demonyo, ngunit hindi nila siya magapi, kaya naman lumiit ng husto ang tirahan ng mga tao. Gulat na gulat si Luffy nang malaman niyang malapit ng mawasak ang mundo, at kahit alam niyang buhay pa ang hari ng demonyo, wala siyang ideya na ganito na pala kalala ang sitwasyon. Matapos niyang basahin ang mga libro, plano niyang hanapin si Ares, ngunit biglang nagsimulang lumindol at isang anunsyo ang nag-uutos sa mga mersenaryo na magtipon sa hangganan. Tinanong ni Luffy kay Dina kung gaano kadalas yanijin ng lindol ang Svel, at sinabi niya na bihira itong mangyari. Ngunit ibinunyag niya na may kakayahan si Ares na magdulot ng lindol, kaya iniisip nila na malapit na itong sumalakay. Nakaramdam si Dina ng pagbabago sa mana, at iniisip niya na dapat nilang tingnan ito sa pamamagitan ng pagsakay sa tren, ngunit para kay Luffy, masyado itong mabagal. Gumamit siya ng kanyang alkemiya para gumawa ng isang lumilipad na aparato, at habang lumilipad sila patungo sa pinanggagalingan ng pagbabago sa mana, nabanggit niya na si Ares ay isang bahagharing tupa na gusto ang kapayapaan. Iniisip niya na ang tanging dahilan kung bakit ito sumasalakay sa Svel ay dahil natalo siya ng mga bayani.
At bigla niyang naalala ang isang bagay, na muli siyang naguguluhan, dahil ang alaala ay hindi sa kanya. Bumabalik tayo noong unang makatagpo ni Luffy si Ares, at nagulat siya na ang isang bahagharing tupa ay isang maalamat na halimaw, na isinisilang lamang isang beses kada 500 taon. Nagsimula siyang umiyak, at alam ni Luffy na ito ay dahil tumatakbo siya palayo sa mga tao at halimaw dahil ang isang hibla ng kanyang balahibo ay mas mahalaga pa sa ginto. Napansin ni Luffy na sa halip na umiyak, dapat gamitin ni Ares ang kanyang lakas para labanan ang kanyang mga kaaway, ngunit lumundag siya patungo kay Luffy at kinagat ang kanyang kamay. Ibinaba niya si Ares at inanyayahan itong sumama sa kanya, sinasabi na sasakupin niya ang mundo, kaya pumayag si Ares na sumama kay Luffy at naging unang kasama niya. Sa kasalukuyan, nag-uulat si Gantz sa kanyang kapitan, at nagulat siya sa dami ng halimaw na kailangan nilang pigilan hanggang dumating ang pangunahing puwersa. Ngunit binanggit ng kapitan na wala silang ibang pagpipilian kundi lumaban, at sinabi na ang lindol kanina ay tanda na nagdeklara ng gyera si Ares sa kanila. Alam nila na ginagawa lang niya yun bago sumalakay, dahil iyon ay isang patakaran na ipinataw ni Luffy sa kanyang sarili, kaya napagtanto nila na sinusubukan ni Ares na gayahin ang kanyang amo. Inutusan ng kapitan ang mga mage na simulan ang pag-atake, kaya nagpaputok sila ng mga bolang apoy sa mga halimaw, habang umuulan naman ng mga pana mula sa itaas na galing sa mga mamamana. Sumugod ang mga sundalo sa mga halimaw gamit ang kanilang mga sibat, at sinimulan ni Gantz silang tag-ain, pero napagtanto niya na masyado silang marami. Iniisip niya kung kailan darating ang pangunahing puwersa, dahil hindi nila kayang pigilan ang mga halimaw at malapit na silang malupig. Pero biglang dumating ang golem na si Livia upang iligtas sila. Tinamaan niya ang mga halimaw gamit ang isang malaking atake ng enerhiya, at pinuri ng mage ang lahat sa paninindigan, sinasabi sa kanila na oras na niya para protektahan sila. Habang nakikita ni na Luffy at di na si Livia na nililipol ang mga halimaw, napagtanto nila na kayanan niya ang mga ito mag-isa, at naiisip ni Luffy na baka matalo niya si Ares. Napansin ni Dina na dehado si Ares dahil gumagamit siya ng apoy, samantalang si Livia ay gumagamit ng tubig, at may magras pa na sumusuporta sa kanya. Akala ni Luffy na hindi niya makikita ang estado ni Magras, dahil pareho sila ng antas, pero nagulat siya nang makita na si Magras ay level 500 lang. Napansin ni Luffy na mayroon din siyang sakit na tinatawag na marka ng mga natalo, kaya nabanggit ni Dina na isinumpa ng Haring Demonyo ang mga bayani matapos silang talunin, kaya limitado lang ang kanilang magagamit na kalahati ng kanilang tunay na lakas, at iniisip ni Dina na hindi sapat ang lakas ni Magras para gumawa ng isa pang golem na gaya ni Livia. Lumabas si Ares para harapin siya, at habang nagsisimula silang maglaban, iniisip ni Magras na lamang sila sa direktang laban. Bumabato ng bolang apoy si Ares, at akala ng lahat ay sumablay siya, pero alam ni Luffy na kay Magras siya nagpuntirya, kaya ginamit ni Livia ang kanyang katawan para harangin ito. Nagiging isang malaking alon siya at sinusubukang lunurin si Ares, pero lumundag siya sa ibabaw ng tubig at inatake si Magras, na nagprotekta sa sarili niya gamit ang kanyang kalasag. Pero nagsisimula siyang mahirapan ng balutan ni Ares ang sarili niya ng apoy, kaya pinulupot ni Livia ang sarili niya. Tanggalin ang mga kamay sa kanya para pigilan siya. Napansin ni Luffy na mananalo siya sa laban, pero hindi siya mananalo sa digmaan, dahil ang pangunahing layunin ni Ares ay pahinain siya, dahil alam niyang hindi niya siya kayang talunin sa isang pagsalakay lamang. Napansin na rin ni Luffy na may kakaiba, dahil masyadong mahina ang mga halimaw na dinala ni Ares, at malamang nauurong siya dahil alam niyang hindi siya masusundan ni Livia at Magras. Kumawala siya sa pagkakahawak ni Livia, at habang naghahanda siya ng kanyang atake, nagpas siyang makialam si Luffy, dahil magiging problema kung mas lalo niyang pahinain si Livia. Sinipa niya si Ares palayo, nagpalipad sa kanya sa mga bundok, at lumapag si Luffy sa harapan ni si Magras, na nagtanong sa kanya kung sino siya. Hindi niya isiniwalat ang kanyang pagkakakilanlan, ngunit nagkaroon ng ideya si Magras dahil pamilyar ang kanyang kilos, at tiniyak ni Luffy sa kanya na aalagaan niya si Ares. Sinabi niya kay Dina na sumunod sa kanya gamit ang kanyang mahika sa pag-teleport, dahil ayaw niya siyang itapon habang nakikipaglaban siya, at naghanda siyang umalis. Ngunit sinabi ni Magras na mag-ingat siya, dahil mayroong kumokontrol kay Ares mula sa likod ng mga eksena, at masayang tinanggap ni Luffy ang kanyang babala dahil galing ito sa isang matandang kaibigan. Pupuntahan ni Luffy si Ares, na walang ideya kung sino siya,
ngunit nagulat siya na nakapagsalita si Ares. Ibinubulalas niya ang kanyang mga kapangyarihan, at napagtanto ni Ares na siya si Lufes, ngunit akala ni Ares ay isa lamang siyang impostor, dahil matagal na siyang patay. Sinabi niya kay Ares na labanan siya kung hindi siya naniniwala, kaya sinindihan ni Ares ang kanyang katawan at sumugod kay Lufes, na madali siyang pinigilan. Itinapon niya si Ares sa ere at binugbog, bago tuluyang ibagsak sa lupa. Ngunit binalot niya ang kanyang katawan ng asul na apoy, kaya napagtanto ni Lufes na gagamitin na niya ang kanyang buong lakas, at sumugod siya kay Lufes, ngunit napagtanto niya na wala pa rin siyang laban. Pagkakataon, muling pinatalsik ni Lufes si Ares sa pader, na nagpapatanto kay Ares na siya nga si Lufes, kaya't nagbalik siya sa kanyang anyong tao at nagsimulang umiyak. Niyakap niya si Lufes, na humingi ng paumanhin sa pag-aalala niya, at lumitaw si Dina mula sa isang teleportation portal. Tumigil sa wakas si Ares sa pag-iyak pagkatapos ng 20 minuto, at binanggit ni Lufes na siya ay nasa isang paglalakbay upang tipunin ang 12 makalangit na bituin. Sinasabihan si Ares na sumama sa kanya, kaya't masaya niyang tinanggap ang alok. Natutuwa siya na siya ang unang kasama ni Lufes muli, at binati rin niya si Dina, ngunit wala siyang ideya kung sino siya. Kaya sinusubukan niyang ipaalala sa kanya kung sino siya, at napagtanto niya na siya yung babaeng laging hindi napapansin, na ikinaiinis niya. Nagreklamo siya tungkol sa kanya kay Lufes, kaya sinabihan niya si Ares na tantanan na siya, dahil malaki ang naitulong nito sa kanya. Pero sinabi ni Ares na sinabi lang niya ang iniisip niya, na lalo pang nagpagalit sa kanya. Tinanong ni Lufes si Ares kung bakit niya inaaway si Svel, kaya ipinaliwanag niya na gusto niyang maghiganti sa mga taong nagtraidor kay Lufes, habang sinusubukan niyang lumikha ng mundong malaya sa demonyo. Bayan, nagsimulang umiyak si Ares, at sinabi na nagalit siya dahil ang mga traidor na tumalo kay Lufes ay tinawag na mga bayani, kaya tinapak niya ang ulo ni Ares para pakalmayin siya. Akala na niya noon pa man na yun ang dahilan ni Ares sa kanyang mga ginawa, pero naalala niya na sinabi sa kanya ni Meges na mayroong nagmamanipula kay Ares, kaya tinanong siya ni Lufes tungkol dito. Sinabi niya na wala siyang planong maghiganti sa kahit sino, pero natutuwa pa rin siya na naramdaman ni Ares na kailangan siyang ipaghiganti, kaya naman gusto niyang parusahan ang taong nagmanipula sa kanya. Samantala, nakita natin ang isang demonyong bayan na nagngangalang Mars, na nagsasabi sa kanyang hukbo ng mga halimaw na ito ay oras na para sumugod sila patungo sa Svel at puksain ang lahat ng tao. Alam niya na hindi sila mapipigilan ni Lydia dahil hamina na siya, at sabik siyang patayin ng isa sa mga bayani. Iniisip na sulit ang panahon na ginugol niya sa pagmamanipula kay Ares. Biglang dumating sina Lufes at Ares mula sa himpapawid, at nagdulot sila ng malaking hukay sa lupa, na ikinagulat ni Mars. Tinanong niya si Ares kung anong nangyayari, dahil dapat ay winawasak niya ang Svel, ngunit napansin niya na nagbago siya ng isip matapos niyang mapagtanto na hindi ito ang nanaisin ni Lufes. Sinabi ni Mars sa kanya na nagawa na niya ang kanyang papel, ngunit hindi siya maaaring payagang mabuhay dahil ipinagkanulo niya sila at sinabi ni Lufes sa kanya na umurong dahil hindi pa siya lubusang nakakabawi mula sa huling laban niya. Nagtataka si Mars kung sino si Lufes at binanggit niya na hindi niya alam na may isang taong kasing lakas niya ang naririto pa sa mundo. Pero sinabi niya kay Lufes na sisihin niya ang kanyang swerte sa pagkakakita sa kanya. Nagsisimula ng kumilos ang kanyang katawan habang inilalabas niya ang kanyang mga kutsilyo para makipaglaban at binalot niya ang mga ito ng yelo at apoy bago sumugod kay Lufes. Nagsimula siyang gumalaw sa paligid niya ng napakabilis habang ipinagyayabang niya kung gaano siya kagaling, at naghahanda siyang sugurin si Lufes, na nagsabi sa kanya na tumahimik at sinuntok siya palayo. Nasulyapan niya ang mukha ni Lufes at napagtanto niyang nagkamali siya ng binangga dahil hindi niya kaya si Lufes. Hindi makapaniwala si Lufes kung gaano siya kaina. Naalala ni Lufes na nabanggit ni Mars na isa siya sa mga luminaries, kaya tinanong niya si Ares tungkol dito, ngunit bago pa man siya makapagsalita, lumitaw si Dina mula sa isang portal at sinabi na siya na ang magpapaliwanag. Ibinunyag niya na ang luminary ay isang titulo na ibinigay sa 7 general ng Devil Folk, at nabuo lamang sila 80 taon na ang nakalipas, kaya hindi pa sila naririnig ni Lufes. Nabanggit niya na sila ang pinakamalakas na mga demonyo, bukod sa Devil King at sa kanyang anak, na ikinagulat ni Lufes, dahil hindi pa nga umaabot ng level 300 si Mars. Sinabi ni Dina na ipinapakita lang nito kung gaano nakababa ang pamantayan kahit ng mga demonyong tao,
at inihayag na kahit na tinalo ng Haring Demonyo ang mga tao, nawala rin ang kanyang pinakamagagaling na tauhan. Kaya hindi niya nagawang wasakin ang mundo, at nagtataka si Luffy kung ang natitira lang na makakalaban sa kanya ay ang Haring Demonyo at ang 12 makalangit na bituin. Napansin ni Ares na walang patay na halimaw, kaya inihayag ni Luffy na pinaligtas niya ang mga ito, dahil ginagamit lamang sila. Ngunit alam niya na maaaring umatake sila sa mga tao kapag iniwan, kaya gumamit siya ng isang mahika para sila ang kanyang mga alipores. Nagtataka si Dina kung balak niya silang isama lahat, pero inuutusan lang niya silang bumalik sa kanilang mga tirahan at huwag umatake sa mga tao maliban na lang kung may malaking dahilan. Pagkatapos noon, bumalik sila sa Svel, at sinabi ni Luffy kay Meges ang nangyari, kaya naisip niyang tama siya tungkol kay Luffy. Hinilingan niya si Luffy na sumama sa kanya, sinasabi sa kanya na kailangan nilang pag-usapan ang isang mahalagang bagay, at naiisip ni Luffy kung paano sila naglalaro dati ng sabay. Naaalala niya na gumugol sila ng maraming oras sa pakikipag-usap sa isa't isa, pero hindi niya alam kung si Meges pa rin ba ang taong kalaro niya dati. Nakakasalubong siya ng ilang tao na nagsasabi sa kanya na mag-ingat, dahil siya at si Livia ay napakahalaga sa kanilang bansa. Ngunit napansin ni Dina na hindi nila alintana ang kaligtasan ni Meges, at binanggit ni Luffy na iniisip lang nila ang kanilang sarili. Napuna ni Meges na sila ang nakatataas na uri, na dapat sana'y nagtatanggol sa lahat, ngunit ang gusto lang nila ay protektahan ang kanilang sarili. Nagtataka si Luffy kung yun ba ang ipinapakita niya sa kanya, ngunit sinabi ni Meges na gusto lang niyang ipakita sa kanya ang katibayan ng kanyang mga pagkakamali, at pumunta sila sa isang silid kung saan walang nagmamatsyag. Sinabi niya kay Luffy na ipakita ang kanyang mukha, kaya tinanggal niya ang kanyang balabal, at kinumpirma nito ang hinala ni Meges. Sinusubukan niyang batiin si Meges na parang matagal na silang magkaibigan, pero nakita ni Luffy ang takot sa mukha nito, na nagpapaisip sa kanya na hindi na si Meges ang taong kalaro niya noon. Tinanong niya si Luffy kung bakit siya bumalik sa mundo, iniisip kung naroon lang siya para pagtawanan ang mga tao sa kung gaano na sila kaina, pero napansin niya na nagkataon lang na natawag siya. Naguguluhan siya dahil isa siyang sinumpaang kaaway ni Meges, na bumalik mula sa mga patay, kaya't makatwirang tutulan siya ni Meges, pero wala itong ginagawa. Naalala ni Luffy ang mga librong pumupuna sa mga bayani, at napagtanto na nakolekta na ang mga ito. Ni Meges, na nakukonsensya sa pagkatalo niya sa kanya dahil pinahintulutan itong magsimula ng opens iba ang mga demonyo. Sinasabi niya kay Meges na ipagmalaki niya na tinalo niya ang isang malakas na kalaban, at patuloy lang siyang sumulong sa landas na pinaniniwalaan niya. Sinasabing iyon ang gagawin ng Meges na kilala niya. Tinatanong niya si Luffy kung kinamumuhian niya ang mga tao sa pagtataksil sa kanya, dahil pinigilan siya nilang maabot ang kanyang layunin, ngunit iniisip niya na kumalaban sila sa kanya dahil hindi siya naging mahusay na pinuno. Kaya wala siyang dahilan para kamuhian ng sinuman, at sinasabi niya kay Meges na huwag sisihin ang kanyang sarili, dahil isa siyang bayani sa mga tao. Naaalala niya ang panahong nag-iinuman at nagtatawanan sila ni Luffy, habang pinag-uusapan nila ang kanilang mga layunin sa isa't isa, at siya'y ngumingiti habang pinasasalamatan si Luffy sa kanyang payo. Pagkatapos noon, ibinabalik ni Luffy ang HP ni Lydia, at nagtataka si Meges kung saan niya planong pumunta. Kaya binanggit ni Dina na pupunta sila sa libingang ginawa ng mga tao para kay Luffy, dahil doon nila mahahanap ang isa sa 12 bituin ng langit na nagngangalang Libra. Sinabi niya na ginawa ng mga tagasunod ni Luffy ang pinakamalaking istruktura sa mundo para parangalan siya, at ang pinakamataas na palapag ay puno ng kanyang kayamanan at kagamitan, kaya nananatili si Libra doon para pangalagaan ang lahat, ngunit siya ay naging isang makinang pumupuksa na nag-aalis ng sinumang lumalapit, at hindi maintindihan ni Luffy kung bakit isinasapanganib ng mga tao ang buhay nila para nakawin ang kanyang mga gamit. Kaya isiniwalat ni Meges na lahat ng mga maalamat na sandata ay nawasak habang nakikipaglaban sa Haring Demonyo, at ang natitira na lamang ay nasa libingan ni Luffy. Hiniling niya kay Luffy na ibigay sa kanila ang mga sandata na hindi niya kailangan, at tinanggap niya ang hiling ni Meges, sinasabi sa kanyang mga kasama na oras na para umalis. Ngunit binigyan siya ni Meges ng bagong damit, at ibinalot ang isang bagay sa paligid ng kanyang mga pakpak para itago ang mga ito, dahil alam niyang hindi komportable si Luffy sa kanyang dating kasuotan. Kaya nagpasalamat siya kay Meges at nagpaalam, habang sinabi ni Meges na mag-ingat siya sa kanyang paglalakbay.
Pagkatapos, pupunta sila kay Gantz para magpaalam, at gulat na gulat siya nang makita kung gaano kaganda si Lufez. Pero mas nagulat pa siya nang malaman na lalaki pala si Ares, na ikinatawa ni Lufez. Nang paalis na sila, susubukan sanang itanong ni Gantz kay Lufez kung siya ba talaga yung tunay na Lufez mula 200 taon na ang nakalipas, pero pinigilan niya ang sarili niya at sinabi na lang sa kanila na mag-ingat. Habang naghahanda silang simulan ang kanilang paglalakbay, sinabi ni Dina kay Lufez na gumawa ng golem na magagamit nila sa paglalakbay, pero sa tingin niya mas maganda ang teleportation magic niya. Ipinaliwanag niya na ang spell ay para sa personal na gamit lamang, at kung gusto niyang i-teleport ang iba. Buhay na bagay, kailangan niya silang patumbahin o kaya ay makuha ang kanilang pahintulot, pero may posibilidad pa rin na mab-aigo ang mahika. Ayos lang kay Lufez ang maglakad, pero sinasabi niya sa kanya na hindi lahat ay kasing lakas niya, at sa tingin din niya ay dapat siyang gumawa ng paliguan at higaan para makapagpahinga sila. Nagpasya siyang gawin ito pagkatapos makita ang tingin sa mga mata ni Ares, at gumamit siya ng mahika para gumawa ng trailer, na humanga sa kanyang mga kasama. Pumutol siya at gumawa rin ng mga kasangkapan, pero sa tingin ni Dina ay masyadong matigas, kaya pinalambot niya ito sa pamamagitan ng pagtakip ng balahibo ni Ares. Nagpasya silang tawagin ang trailer na Tanaka, at habang inuutusan ito ni Lufez na dalhin sila sa kanilang destinasyon. Namamangha sila sa sobrang komportable nito. Sa gabi, humanap sila ng lugar para magpahinga, at nagulat si Dina nang makakita siya ng malapit na mainit na bukal. Tuwang-tuwa siyang lamusong, at sinubukan niyang isama si Ares, pero sinabi nito na mauna na siya, na nagpaalala sa kanya na lalaki ito. Naghubad siya at lamusong sa mainit na bukal, pero nakakaramdam ng pagkaasiwa si Lufez, dahil lalaki siya sa katawan ng babae. Sa wakas naglakas loob siyang maghubad, pero ayaw niyang maghubad ng tuluyan, kaya nagtapis siya ng tuwalya. Papasok na sana siya nang pigilan siya ni Dina, dahil kailangan niyang itaas muna ang kanyang buhok bago pumasok. Maligo muna, baka madumihan ang tubig. Lalabas na sana siya para tulungan ito, pero sinabi nitong manatili na lang, dahil hindi niya kayang makita itong hubad. Habang nagtatamasa sila sa hot spring, hindi mapigilan ni Lufez na titigan ang katawan ni Dina, pero naguguluhan siya dahil wala siyang nararamdamang kahit ano. Napansin niya ang isang bihirang uri ng palaka, at nakita nilang binago ng isa sa mga lalaki ang kanyang kasarian, dahil isa lang ang babae. Sinabi ni Dina na pagkatapos baguhin ang kanilang kasarian, ang mga palaka ay nagsisimula ring magkaroon ng damdamin para sa kabilang kasarian, na ikinagulat ni Lufez, na natatakot na baka ma-inlove siya kay isang lalaki. Habang umaalis sila sa mainit na bukal, nagpasya si Ares na sumunod na pumasok, pero nagulat si Lufez sa kanyang pagkilos na parang babae. Kinabukasan, narating nila ang libingan ni Lufez, pero nagulat siya na may buong nayon sa paligid. Ibinunyag ni Dina na maraming taong nagtatangkang magnakaw sa kanyang libingan, kaya lumipat doon ang mga mangangalakal para kumita ng pera. Nagalit si Ares at nangakong pagbabayaran nila ang lahat, pero sinabi ni Lufez na kumalma siya. At nagulat siya kung gaano kaseryoso si Ares pagdating sa kanya. Napansin nila na maraming tao ang nagtipon malapit sa pasukan, at tinanong ni Dina ang isa sa mga ang nangyayari, kaya isiniwalat nila na isang espesyal na grupo ang pumasok sa libingan 2 buwan na ang nakalipas, pero hindi pa rin sila nag-uulat araw-araw. Iniulat ng grupo kahapon na malapit na sila sa pinakamataas na palapag, kaya natuwa ang lahat. At sinabi ni Lufez sa kanyang mga kasama na dapat nilang kunin si Libra bago pa niya saktan ang grupo. Sinubukan silang pigilan ng mga adventurer, sinasabi sa kanila na ang grupong pumasok ay binubuo ng 50 lalaki, na ang mga kapangyarihan ay kinilala ng bansa. Pero nahihirapan pa rin silang masakop ang libingan, kaya iniisip ng mga adventurer na sina Lufez at ang kanyang mga kasamahan. Walang laban, pero sinisiguro niya sa kanila na magiging ayos ang lahat. Pagpasok nila sa libingan, nasalubong nila ang isang golem na nilikha ni Lufez noong nakikipaglaban siya sa 7 bayani, at kinikilala pa rin siya nito bilang kanyang amo, kaya hindi siya nito inaatake. Pero sinusubukan nitong alisin si Dina, dahil napagtanto ni Lufez na sobrang hina ng presensya niya kaya pati ang golem ay nakalimutan siya. Tutulungan na niya sana ito, pero sumugod ang grupo ng adventurer na kausap nila kanina at tinangkang iligtas siya. Binayo nila ito ng lahat ng kanilang makakaya, pero hindi man lang nagalusan ang golem dahil masyado silang mahina. Sinasabi ni Lufez kay Ares na tulungan sila,
kaya pinalipad niya ito sa pader gamit ang kanyang nag-aapoy na suntok, na ikinamangha ng mga adventurer. Nagpakilala sila isa-isa, at nagulat si Luffy kung gaano kaina ang kanilang grupo, dahil lahat sila ay nasa harapan. Nagpakilala si Luffy at sinabi na siya ay isang ranger, ngunit binanggit ni Dina at Ares na sila rin ay mga ranger, kaya sinabi ng isa sa mga adventurer na nagngangalang Jean na hindi balanse ang kanilang team. Nagulat si Luffy na may isang taong tulad ni Jean na sinusubukang pagsabihan siya, at sinasabi niya kay Jean na huwag mag-alala dahil mataas ang kanilang mga antas. Ngunit binanggit ni Jean na kahit na magaganda silang lahat, mga puro lakas lang sila, na lalong nagpapainis kay Luffy. Napansin ni Jean na maaaring magsilbing tagapagbantay ang kanyang grupo, at tinatangka ni Luffy na tanggihan ang kanyang alok, ngunit tinanggap ni Dina ang alok niya at sinabi kay Luffy na maaari silang magpahinga hanggang sa makarating sila sa Libra. Samantala, nakita natin ang kabilang grupo na nakarating sa pinakamataas na palapag, kung saan nakasalubong nila si Libra, na nagsabi sa kanila na umalis ng payapa o kaya'y palalabasin niya sila ng sapilitan. Sinubukan nilang ipaliwanag na kailangan ng sangkatauhan ang kayamanan ni Luffy para mabuhay, ngunit inaakala niyang sila ay sinusubukang nakawin ang mga gamit ng kanyang amo, kaya ikinukulong niya sila sa kanyang harang at inilalabas sila. Habang sumusulong sina Luffy at ang iba pa, nakasalubong nila ang isa pang golem, at sinubukan itong labanan ng mga adventurer, pero walang epekto ang atake nila dito. Pinatumba sila nito, pero inutusan nito ni Luffy na tumigil, na nagbigay sa kanila ng pagkakataon para talunin ito, at naguguluhan sila kung bakit ito mahina. Pero iniisip nila na hindi ito kalaban sa kanila dahil malalakas sila, at iniisip ni Luffy kung gaano pa siya katagal kailangang magpanggap. Sa huli, nakasalubong nila ang isa pang golem, pero mas malakas ito kaysa sa anumang nakaharap nila. Sa ngayon, sinasabi ni Luffy sa lahat na lumayo. Binabalaan siya ng mga adventurer na hindi niya kayang talunin ang golem ng mag-isa, pero sinabi ni Ares at Dina na huwag silang mag-alala, dahil siguradong may plano siya. Tinanong niya ang golem kung nakikilala siya nito, pero akala nito ay isa siyang nanghihimasok at susuntukin sana siya, kaya iniwasan niya ang atake at hiniwa ang katawan nito sa dalawa. Pero nang malapit na itong mamatay, nakilala nito si Luffy at tinanggap siya pauwi, kaya pinasalamatan niya ang golem sa lahat ng nagawa nito para sa kanya at sinabihan itong magpahinga sa kapayapaan. Tinanong ng mga adventurer si Luffy kung sino talaga siya, dahil alam nilang sinusuportahan niya sila. Simula nang pumasok sila sa libingan, at kumikilos din siya na parang kilala niya si Libra. Ngunit tumatanggi siyang sagutin ang kanilang tanong at sinasabi sa lahat na manatili roon, dahil walang sino man sa kanila ang makakaligtas sa kasanayan na Brachium ni Libra. Habang sumusulong si Luffy, hindi niya maintindihan kung bakit siya nalulungkot matapos sirain ang golem, iniisip na magiging makahulugan ito para sa tunay na Luffy, ngunit wala siyang damdamin at alaala na nakakabit dito. Narating niya ang pinakamataas na palapag, ngunit inaakala ni Libra na siya ay isang nanghihimasok, kaya nagbabanta siyang papatayin siya kung hindi siya aalis sa loob ng 10 segundo. Sinimulan niya ang pagbibilang, kaya ipinakita ni Luffy sa kanya ang kanyang mga pakpak at tinanong siya kung kilala niya kung sino siya. Ay, na nagpapaisip sa kanya kung siya ang kanyang amo. Kinukumpirma niya na may 99% na posibilidad na siya ang tunay na Luffy, na nagiging sanhi ng kanyang pagkaabala, kaya sinabi niya sa kanya na kumalma, sinasabi sa kanya na kailangan niya siyang ayusin. Nagbabala siya sa kanya na kung siya ay humakbang, hindi siya mag-aatubiling umatake, ngunit wala siyang pakialam at nagsimulang lumapit sa kanya, kaya binago niya ang kanilang paligid at inilabas ang kanyang mga baril. Nagsimula siyang lumipad gamit ang kanyang jetpack habang nagpapaputok ng mga bala at misil sa kanya, ngunit nagawa niyang iwasan ang lahat ng ito. Sa wakas naubusan siya ng bala, kaya inilunsad niya ang kanyang mga kamao sa kanya, ngunit madali niyang nailihis. Nagpas siyang gamitin ni Libra ang Brachium, at alam ni Luffy na ito ay isang kasanayang garantisadong tatama sa kanyang mga kalaban, kaya naghanda siyang tumanggap ng pinsala dahil walang paraan para makaiwas dito. Isang malaking enerhiya ang nagsimulang lumabas sa kanyang katawan, na nagawang saktan si Luffy at bawasan ang kanyang HP, ngunit tiniis niya ito at lumakad papunta kay Libra. Sinasabi sa kanyang sa wakas ay narating na niya siya, ngunit nagpakawala siya ng laser mula sa kanyang mga mata, kaya tumalon siya para makaiwas. Ngunit ginawa niyang espada ang kanyang kamay at tinangkang saksakin siya, kaya sinalag niya ito habang sumusugod sa kanya.
ngunit pinagaling niya ang lahat ng kanyang mga sugat, na nagpatanto sa kanya na siya ang tunay na Lufez. Kaya natapos na rin niya ang misyon niyang bantayan ang libingan, at natutuwa si Lufez na kumalma na rin siya. Pero nagtataka siya kung paano niya ipaliliwanag ang lahat sa mga adventurer, at habang bumabalik siya sa iba, napansin niyang may mali sa mga adventurer. Kaya ibinunyag ni Dina na binago niya ang mga alaala nila, para paniwalaan nilang hindi nila sila nakita at sila ang sumangkop sa libingan. Nagtataka si Lufez kung plano na niya yun simula pa lang, at sinabi niya na wala na siyang ibang dahilan para hayaan ang mga sagabal na yun na sumama sa kanila, na ikinatuwa ni Lufez na kampihan siya nila. Umakyat sila sa pinakamataas na palapag, at nagulat sila sa dami ng yaman doon, pero biglang nagsimulang manginig si Lufez. Naalala ni Dina na mahilig siya sa mga kumikinang, kaya naman nakapag-ipon siya ng napakaraming yaman, pero hindi niya maalala na isinama niya ang ganoong bagay sa pagkatao ni Lufez. Iniisip niya na dapat kunin na nila ang lahat ng kailangan nila bago siya tuluyang mawala sa sarili, kaya tiniyak niya sa kanya na hindi yun mangyayari. Pero sinabi niya sa kanya na ibalik ang mga walang kwentang bagay na hawak niya, na ikinagulat niya dahil hindi niya maalala na may pinulot siya. Sinabi niya sa kanya na umupo muna dahil panay ang kuha niya ng mga walang saysay na bagay, at pagkatapos nilang makuha ang lahat, ang kailangan nila, hinihiling niya sa kanya na tipunin ang lahat ng golem, pero napapagod siya sa paggawa nito, at nagtataka siya kung sino ang lumikha ng napakalaking libingan para sa kanya. Ay teleport ni Dina ang lahat pabalik sa tore. Pero nag-aalala si Lufez kung okay lang bang iwanan nila ang mga adventurer. Kaya tiniyak niya sa kanya na magiging maayos ang mga ito, at nakita natin silang nagdiriwang sa pagkakapanalo sa libingan. Pagkatapos noon, sinabi ni Lufez kay Libra na gumising, at tinanong siya nito kung may kakaiba siyang nararamdaman sa kanyang katawan, pero tiniyak niya dito na walang problema. Napansin niya ang mga lugar at binanggit na hindi pa rin tugma ang kanyang katawan sa kanyang kasarian, na ikinagulat. Sa kanya na yon ang unang bagay na sinabi niya sa kanya pagkatapos ng 200 taon. Binabati rin niya si Dina, pero wala ring ideya si Libra kung sino siya, kaya sinasabi ni Lufez na tagapayo niya ito, na ikinagulat ni Libra dahil wala siyang anumang impormasyon tungkol dito. Sinusubukan niyang ipaalala kay Libra kung sino siya, kaya sinusuri niya ang mukha niya, pero walang anumang tungkol kay Dina sa kanyang alaala. Binabanggit niya na may bahagi ng kanyang imbakan ng alaala na nasira, at aabuti ng ilang buwan para maibalik ito, pero iniisip niya na maaaring may impormasyon tungkol kay Dina sa bahaging iyon. Iniisip ni Lufez kung paano hindi pa rin niya maintindihan kung ano ang iniisip ni Libra dahil siya ay walang ekspresyon, pero magtitiwala siya sa kanya dahil pinrotektahan nito ang kanyang libingan sa loob ng 200 taon. Sinabi niya na ang susunod nitong misyon ay tulungan siyang mabawi ang 12 bituin ng langit, at tinanong niya kung may impormasyon nito tungkol sa alinman sa kanila, pero ipinaliwanag nito na ginugol nito ang lahat ng oras nito sa libingan, kaya wala itong ideya kung ano ang nangyayari sa labas ng mundo. Napansin ni Dina na may maliit na nayon sa paanan ng mga bundok, na ginawa ng isa sa 12 bituin ng langit na nagngangalang Parthenos, na ngayon ay nakatira doon ng palihim. Ibinunyag ni Dina na gumawa si Parthenos ng harang para protektahan ang mahihinang halimaw at halaman mula sa mga kaaway upang mamuhay sila ng hiwalay sa ibang bahagi ng mundo. Natutuwa si Lufez na nagkusa siya sa halip na magdulot ng gulo, ngunit ibinunyag ni Dina na ang bundok na kinaroroonan niya ay ang kanyang tinubuang lupa, at pinalayas niya ang lahat ng mga Heavenwing na dating nakatira doon. Lumikha siya ng isang walang taong santuaryo sa ilalim ng kanyang kontrol, na nagpapabawi sa kanyang naunang sinabi, at iniisip niya na maaari na lamang sana siyang tahimik na naghintay sa kanyang pagdating. Nagising si Lufez mula sa isang kakaibang panaginip, at tinanong siya ni Dina kung okay lang siya, kaya napansin niya na nanaginip siya, ngunit hindi niya maalala kung ano yon. Iniisip ni Ares kung saan nagpunta ang mga may pakpak ng langit matapos silang palayasin ni Parthenos, kaya isiniwalat ni Dina na nagpunta sila sa isang lugar na tinatawag na Galarhorn, na itinatag ng isa sa 7 bayani na nagngangalang Merrick. Nakita nila ang maharlikang kapital ng Galarhorn, at iniisip ni Lufez na hindi siya dapat magpakita sa mga may pakpak ng langit, ngunit gusto niyang makita si Merrick dahil baka isa siyang manlalaro tulad niya, kaya sinabi ni Lufez sa lahat na hihinto sila sa Galarhorn. Agad nilang napagtanto na kakaiba ang hitsura ng lungsod dahil ang mga gusali ay nasa gilid ng bangin, at napansin ni Dina na ang mga may pakpak ng langit ay nahati sa 2 pangkat.
Ibinunyag niya na ang mga supremacistang puting pakpak ay ayaw kilalanin ang mga karapatan ng mga halo-halong pakpak dahil iniisip nilang mas mataas sila sa mga ito, at sinusubukan ni Merrick na pigilan ang magkabilang panig na mag-away. Napansin ni Ares na noong panahon ng pamumuno ni Lufez, ipinagbawal ang diskriminasyon laban sa mga halo-halong pakpak, ngunit hindi niya maalala na nagbigay siya ng ganoong utos. Ibinunyag ni Dina na nag-aaway na ang dalawang panig sa loob ng 2 siglo, at iniisip ni Lufez na siya ang dahilan kung bakit pinagmamalupitan ang mga halo-halong pakpak, kaya gusto niyang gumawa ng paraan. Nakita nila ang hagdan, ngunit napagtanto nila na malayo pa ang kanilang lalakbayin bago nila marating ang kabisera, kaya inilunsad ni Libra ang kanyang jetpack at dinala ang lahat sa lungsod. Nagtipon sa paligid nila ang mga halo-halong pakpak dahil nag-ingay sila nang dumating, at humingi ng paumanhin si Dina sa pag-istorbo. Inisip ng isang lalaki na pagod sila mula sa kanilang paglalakbay, at inanyayahan niya silang tumuloy sa bahay tuluyan ng kanyang pamilya, kaya nagpasya silang magpahinga doon sa gabi. Napanaginipan ni Lufez ang ama ng kanyang karakter na dati siyang sinasaktan noong bata pa siya dahil inisip niya na siya ang dahilan kung bakit naghihirap ang kanilang pamilya. Sinabi niya sa kanya na huwag umalis ng bahay at ikinulong siya sa loob habang pumunta siya sa isang party kasama ang, pinigilan siyang umalis ng bahay. Iba pang may puting pakpak. Dinalaw si Lufez ng kanyang ina, ngunit sinabi niya rito na dapat itong nagpapahinga at sinabi na magagalit ang kanyang ama kapag nakita siya. Binigyan niya si Lufez ng tinapay at nagsimulang lumayo kasama siya. Ngunit nakita sila ng kanyang ama at tinanong ang kanyang ina kung bakit tinulungan nitong makatakas si Lufez. Sinabi niya sa kanyang ama na huwag saktan ng kanyang ina, ngunit bigla siyang nagsimulang umubo at sinabi ng kanyang ama kay Lufez na siya ang dahilan kung bakit nagkasakit ang kanyang ina. Itinulak niya si Lufez at dinala ang kanyang ina palayo, at habang nakahiga siya sa lupa, nagtataka siya kung bakit kaya hindi siya gusto ng kanyang ama dahil maitim ang kanyang mga pakpak. Bumangon siya at tumakbo palayo habang iniisip kung gaano kawalang katarungan ang mundo, at alam niyang walang darating para iligtas siya, kaya napagtanto niyang kailangan niyang maging mas malakas para baguhin ang mga bagay-bagay sa kanyang sarili. Nagising si Lufez, at tinanong siya ni Libra kung okay lang siya, kaya sinabi niyang huwag siyang mag-alala dahil nanaginip lang siya tungkol sa kanyang nakaraan. Pero alam niyang hindi siya ang gumawa ng kwento tungkol sa kanyang karakter, at iniisip niya ang mga kakaibang nangyari, at napagtantong wala siya sa mundo ng laro. Pero nagtataka siya kung ano ang nangyari sa tunay na kaluluwa ni Lufez dahil nakakulong siya sa katawan nito. Samantala, sa kastilyo ng Haring Demonyo, nagpupulong ang mga luminaries, pero nagtataka sila kung bakit wala si Mars. Sabi ng isa sa kanila na si Venus, siya raw ang pinakamahina sa 7 luminaries at kahihiyan daw siya dahil natalo siya sa isa sa 12 heavenly stars. Binanggit niya na sinisiyasat niya ang taong tumalo sa kanya at napansin niya na may maitim na pakpak ito, kaya nagtataka ang lahat kung si Lufez yun. Pero iniisip nila na imposible dahil patay na siya 200 taon na ang nakalipas at tinanong nila siya kung alam niya kung saan siya pupunta. Kaya sinabi niya na nasa Gjallarhorn siya at inutusan siya ng kanilang pinuno na patuloy siyang bantayan. Kinabukasan, sinabi ni Lufez sa iba na gusto niyang makita si Merrick, pero alam nila na mahihirapan silang makausap siya dahil sa alitan sa loob. Sinabi ni Lufez na kailangan nilang mang-alap muna ng impormasyon at tinanong siya ni Libra kung saan siya pupunta, kaya sinabi niyang iimbestigahan niya ang mga may halong pakpak. Nagpasya si Dina na siyasatin ang mga puting pakpak habang ginagawa niya iyon at binanggit niya na dapat silang maghiwalay. Pero biglang umalis si Libra at naiinis siya dahil umaagaw siya ng labis na atensyon. Ibinunyag ni Ares na inanyayahan siya ng isa sa mga bituin sa langit na nagngangalang Karos na sumali sa demonyo. Mga tao noon, kaya akala ni Ares na kasama niya ang mga demonyo. Naglalakad-lakad si Lufez sa lungsod at nakakita siya ng isang itim na templo, kaya nagtataka siya kung anong klaseng Diyos ang sinasamba ng mga may halong pakpak. Nakita niya ang kanyang estatwa sa templo at sinabi sa kanya ng isang lalaki tungkol sa kanilang relihiyon, na nagpapahayag na sinasamba nila si Lufez bilang kanilang tagapagligtas. Ipinapaliwanag niya na ang mga may puting pakpak ay palaging minamaliit sila dahil sa kulay ng kanilang mga pakpak, ngunit ginamit ni Lufez ang kanyang lakas upang sakupin ang bansa at ipagbawal ang diskriminasyon. Kaya nagsimulang tratuhin sila ng lahat ng may paggalang at nabawi nila ang kanilang pagmamalaki bilang
Tumigil ang mga tao sa paghusga sa kanila dahil sa kulay ng kanilang mga pakpak. Tinatanong ni Lufes ang lalaki kung nakalimutan na niya si Parthenos, na kumuha ng kanilang bayan. Kaya ipinapaliwanag niya na naaalala pa rin niya ito. Ngunit iniisip niya na sila ay napaalis sa kanilang bayan bilang parusa dahil pinagtaksilan nila si Lufes at hinayaan nilang umusbong ang mga taong demonyo. Tinatanong ni Lufes sa kanya kung ano ang iniisip niya tungkol kay Haring Merek, kaya binabanggit ng lalaki na siya ay isang hanggal at iniisip niya na hindi siya karapat-dapat na tawaging bayani. Nakita natin si Libra na naghahanap ng mga panganib sa lungsod at napagtanto niya na walang nakakaalam sa presensya ng kanyang Panginoon, ngunit nakita niya si Dina na naghahanap ng isang tao habang isang kainahinalang lalaki ang lumalapit. Siya, akala ni Libra na isa siyang masamang nilalang na nagbabalat kayo kaya agad niya itong kinumpronta at nagpanggap naman itong isa lamang manlalakbay pero alam niyang nagsisinungaling ito. Kaya napagtanto niya na nakita nito ang kanyang tunay na anyo at sinubukang siyang atakihin mula sa likod pero lumingon siya at nagpakawala ng laser beam. Nagawa niyang umiwas pero sinabi nito na hindi siya makakatakas at sinimulan siyang barilin. Lumipat tayo kay Ares na napagtanto na masyadong tahimik at bigla na lamang napaligiran siya ng isang harang. Nagpakita si Karos sa harap niya at tinanong siya ni Ares kung anong ginagawa niya doon kaya ipinahayag niya na siya ay nakikipagtulungan sa mga taong demonyo upang talunin ang 7 bayani. Ipinapaliwanag niya na magkaayon ang kanilang mga interes sa mga taong demonyo at inaanyayahan niyang muling sumama si Ares sa kanila. Sinasabi sa kanyang maaari nilang talunin ang mga bayani ng sama-sama. Nakikita natin si Merek na nakikipag-usap sa mga opisyal na may puting pakpak na nagsasabi sa kanya na itapon ang pangkat ng may halong pakpak at nalalaman natin na itinatag niya ang bansa para sa mga may halong pakpak na walang mapupuntahan. Ngunit nawala ang kanilang lupang tinubuan sa mga may puting pakpak kaya nag-aatubili niya silang tinanggap sa bansa ngunit sa huli ay inusig nila ang mga may halong pakpak. Alam niyang sila ang mali ngunit gusto niyang igalang ang kanilang mungkahi dahil mayroon din siyang puting mga pakpak kaya iniisip niya na hindi siya karapat-dapat maging hari. Naaalala niya kung paano siya pinalaki ng kanyang mga magulang upang maging hari ng may pakpak sa langit at nakilala niya si Luthes na pinagmalupitan dahil sa kanyang maitim na mga pakpak. Ngunit ginamit niya ang pagkamuhi ng mga tao sa kanya bilang lakas para maging mas malakas at nalaman natin na iginagalang niya ito dahil alam niyang wala siyang binatbat dito. Bumabalik tayo kay Libra na patuloy na binabaril ang kanyang kalaban ngunit ginagamit nito ang kanyang mahika upang ipagtanggol ang sarili. Sinasalakay siya nito ng kanyang hiwa ng hangin ngunit ginagamit niya ang kanyang baril para harangin ito at napagtanto na isa siyang dalubhasa sa elementong kahoy. Inaamin niya na tama siya at ibinubunyag na isa siya sa mga luminaries na pinangalan ng Jupiter. Kaya formal siyang nagpakilala at ginawang talam ng enerhiya ang kanyang kamay. Samantala, tumanggi si Ares na sumama kay Karos at sinasabing nagbalik na si Luthes at sinusubukan niyang hikayatin siyang maglingkod muli kay Luthes. Ngunit sinabi ni Karos na hindi pa niya magagawa yun at ipinapaliwanag na tapat pa rin siya kay Luthes ngunit gusto niyang talunin ang mga bayani bago bumalik sa kanya. Nagpaalam siya kay Ares at pagkaalis niya, napagtanto ni Ares na wala siyang karapatang pigilan. Siya dahil gusto rin niyang patayin ang mga bayani at iniisip niya kung dapat ba niyang sabihin kay Luthes ang tungkol kay Karos. Nakakita si Dina ng isang kainahinalang lalaki at sinundan niya ito patungo sa isang taguan kung saan nakipagkita siya sa kanyang mga kasamahang may puting pakpak. Sinabi niya sa kanila na hindi sila maaasahan kay Merek dahil hindi siya nakikinig sa kanila at iniisip nila na dapat na lang nilang durugin ang mga may halong pakpak. Ibinunyag niya na sinabi sa kanya ni Jupiter na naghahanda ang mga may halong pakpak para sa digmaan kaya nag-recruit siya ng isang hukbo ng mga voluntaryo pero nagtataka siya kung bakit hindi samipot si Jupiter sa kanilang tagpuan. Narinig ni Dina ang kanilang usapan kaya napagtanto niya na ang bansa ay nasa bingit ng digmaang sibil. Habang nagkakalat ng mga tsismis si Jupiter para lalong lumala ang sitwasyon. Umaatake si Jupiter gamit ang kanyang mga talam ng hangin pero binabaliwala lang ito ni Libra at napagtanto niya na ang kanyang katawan ay kasing tigas ng bakal dahil metal ang kanyang elemento. Alam niyang ito ang pinakamasamang laban para sa kanyang elemento ng kahoy at napagtanto niya na memoryado niya ang kanyang mga galaw kaya nagpasya siyang umatras. Pinalibutan niya ang kanyang sarili ng buhawi kaya sinira niya ito at napagtanto niyang nakatakas siya pero kampante siya na hindi siya makakaligtas sa kanilang susunod na pagtatagpo.
Pagkatapos noon, pinag-usapan ni Luthes at ng kanyang mga kasama ang sitwasyon at ibinalita ni Dina na si Jupiter ay nag-uudyok sa mga puting pakpak na magsimula ng digmaan. Sinabi ni Libra na nakalaban niya ito sa puting distrito at ipinahayag na isa siya sa mga luminaries kaya napagtanto ni Luthes na kasangkot ang mga demonyo. Hiningi niya kay Luthes na ihanda ang mga baril at bala para sa kanya upang talunin si Jupiter at sinabi ni Luthes na gagamitin niya ang kanyang alchemy para ibigay ang kailangan niya. Sinabi ni Ares na wala siyang naiulat at sinabi ni Luthes sa lahat na gumawa ang itim na distrito ng estatwa para sa kanya sa kanilang templo kaya naisip ni Libra na dapat silang suportahan. Sinabi ni Dina na hindi na kailangan pang makialam sa gulo pero ipinaliwanag ni Libra na kapag bumagsak ang bansang ito, lulusubin ng mga demonyong nilalang ang teritoryo at hindi makakaipon ng sapat na puwersa si Luthes sa oras. Iminungkahi niya na bumuo ng alyansa sa pinaghalong pangkat ng mga may pakpak dahil magagamit sila ni Luthes pagkatapos nilang sakupin ang puting distrito at humanga siya sa mungkahi nito pero sinabi niya sa lahat na hindi sila papanig at sinabi na dapat silang mag-focus sa paghuli kay Jupiter sa halip para maipakita siya sa publiko. Napagtanto ni Dina na balak gawing kontrabida ni Luthes si Jupiter para ang buong bansa ay pagtulungan siya pero sinasabi niya sa kanila na unahin ang kanilang kaligtasan dahil gusto niyang makabalik silang buhay. Galit si Jupiter na sinisira ni Libra ang plano niya at sinasabi ni Venus na kumalma siya pero sinasabi niya na hindi niya kayang talunin si Merrick dahil hindi niya kayang talunin si Libra kaya nagpa siya si Venus na tulungan siya at sinasabi sa kanya na kaya niyang pigilan si Libra sa loob ng 20 minuto. Gumagamit si Luthes ng kanyang alkemiya para gumawa ng mga baril at bala para kay Libra at sinasabi sa kanya na kumuha siya ng kahit gaano karami dahil sinisip-sip niya lahat ng ito sa kanyang katawan. Pinapaalala niya sa kanya na huwag patayin si Jupiter pero sinasabi niya na matagal na niyang hindi nakikita si Dina. Ipinakikita na hindi niya ito mahanap sa lungsod. Iniisip niya na ginamit ni Dina ang kanyang mahika sa teleportasyon para makabalik sa kanilang base at nagtataka si Libra kung tinutukoy niya ang spell na tinatawag na Xgate na biglang nagpaparamdam sa kanya ng kakaiba. Naaalala niya na ang mahika ng teleportasyon ay wala pa 200 taon na ang nakalipas at ang Xgate ay ang titulo ng larong nilaro niya ngunit nagtataka siya kung bakit kayang gamitin ni Dina ang isang spell na may ganoong pangalan. Bumalik si Dina sa ngunit biglang pinagtatanong siya nina Luthes at Libra at nagtataka siya kung bakit isa lamang siyang NPC sa background dahil alam niya ang manipulasyon ng alaala at teleportasyon. Mahika. Kaya isiniwalat niya na nagsanay siya ng husto sa loob ng 200 taon dahil gusto niyang maging kapaki-pakinabang at napagtanto ni Luthes na nagsasabi siya ng totoo. Ginamit niya ang kanyang mapanuring mata para tingnan ang kanyang stats at napagtanto niya na sapat siyang malakas para labanan ang 7 luminaries pero parang may kulang pa rin sa kanya. Pagkatapos noon, ibinunyag ni Dina na kaya niyang dalhin si Libra kahit saan niya gusto dahil hindi umaapekto sa mga golem na tulad niya ang mga kondisyon para sa paggamit ng Xgate. Gustong subukan ni Libra at napansin niya na hindi pa rin lumalapit si Jupiter sa paligid. Lugar para isipin niyang hindi pa siya aatake agad. Sabi niya na mawawala sila ng 10 minuto at nag-teleport si Dina kasama siya pero biglang may sumabog at napagtanto ni Luthes na nasusunog ang White District. Sinabi ni Jupiter sa White Wing na ang Black District ang may kagagawa ng atake at agad silang naniwala dahil hindi naman talaga sila nagtiwala sa pinaghalong pakpak na pangkat. May madilim na aura na bumalat sa lungsod at nagdulot ito ng pagnanais na magpatayan kaya naghanda ang 2 pangkat para sa digmaan. Napagtanto ni Luthes na may gumamit ng mahika ng buwan para silang maging agresibo at alam niyang hindi ito maaaring maging Jupiter na lang dahil siya ay elemento ng kahoy. Tinanong ni Ares si Luthes kung ano ang gagawin niya kung isa sa 12 bituin sa langit ang nagpasimula ng kaguluhan kaya sinabi niya na gagawin niya ang lahat para pigilan sila, pero kung tapat pa rin sila sa kanya, pupurihin niya ang kanilang pagsisikap at sasabihin niyang ayaw niyang sirain ang bansa. Natuwa si Ares sa narinig niya at sinabihan si Luthes na ipaubaya na ang lahat sa kanya. Pero pagkaalis niya, napagtanto ni Luthes na si Ceres pala ang nagpabaliw sa lahat. Tumawa si Jupiter habang pinapanood ang mga pangyayari at sinabi na may 10th minuto pa siya bago bumalik si Libra pero bigla siyang sumulpot sa likod niya. Iniisip niya kung paano siya nakarating doon gayong dapat abala siya kay Venus sa loob ng 20 minuto, kaya iniisip niya na malamang ay nagkamali siya. Sinabi ni Libra na sumuko na siya dahil wala siyang pag-asa, at tinangka niyang tumakas pero binaril siya nito mula sa likod at pinakawalan ang kanyang mga missile na humahanap para atakihin siya.
Sinira niya ang mga ito bago pa man siya maabot pero ipinahayag nito na nahulaan na niya ang kanyang gagawin at pinabagsak siya sa lupa. Ginamit niya ang kanyang mahika ng hangin para itago ang kanyang presensya pero nahanap pa rin siya nito kaya ginamit niya ang kanyang salamangka para makawala at nagsimulang tumakbo. Hinarap ni Ares si Keres na napagtanto na naroon siya para pigilan siya kaya binalaan niya si Ares na hindi niya ito kaya pero tumanggi pa rin siyang umatras. Pinaputukan siya ni Keres ng mga salamangka niya kaya ginamit ni Ares ang kanyang mga apoy para ipagtanggol ang sarili pero nagawa siyang pigilan ni Keres. Alam niyang mas malakas si Keres kaysa sa kanya pero tumanggi pa rin siyang sumuko at sinira niya ang lupa para makawala. Pinalibutan niya ang kanyang sarili ng kanyang apoy habang sumusugod at nagawa niyang talunin si Keres pero napagtanto niya na isa lamang itong ilusyon at ang tunay na Keres ay lumikha ng isang bolang kadiliman. Para atakihin siya. Akala ni Ares na katapusan na niya pero pinoprotektahan siya ni Luthes at tinatanong kay Keres kung bakit niya sinusubukang patayin ang kanyang kaalyado. Labis siyang natutuwa na makita si Luthes at nagsimula siyang umiyak kaya napagtanto ni Luthes na tapat pa rin siya sa kanya. Napansin niya na naiintindihan niya kung bakit gusto ni Keres maghiganti pero sinabi niya sa kanya na ayaw niyang wasakin ang bansa kaya hinihiling niya sa kanya na palayain ang mga tao mula sa kanyang mahika. Sumang-ayon si Keres na gawin ito at nagbalik siya sa kanyang anyong tao na sinasabi kay Luthes na wala nang mahika sa mga tao. Nagtatago siya sa anino ni Luthes pero sinabi niya sa kanya na hindi pa tapos ang lahat dahil ang dalawang paksayon ay nagtataniman ng galit sa isa't isa. Sinasabi ni Dina sa kanya na huwag mag-alala dahil kaya pa nilang pigilan ang digmaang sibil at nangangako siyang hikayatin ang mga tao na ayusin ang mga bagay ng mapayapa. Nagulat si Keres nang makita siya at nakilala siya bilang tagapayo na nawala sa background dahil sa kanyang kakayahan na magtago pero hindi makapaniwala sina Luthes at Ares na naaalala pa siya nito. Nakita natin si Jupiter na nagtatago habang nagdarasal sa kanyang Diyos dahil ayaw niyang mahanap siya ni Libra pero napagtanto niyang nasa likod na niya ito kaya natakot siya at tumakbo palayo. Sinusundan niya ito saan man siya magpunta at sinasabi sa kanya na kaya niyang hulaan lahat ng kanyang galaw kaya siya ay hindi siya makakaligtas maliban kung susuko siya. Sinubukan niyang magtago sa isang kubo pero napagtanto niya na naroon na siya, naghihintay, at nagbanta siyang gagamitin ang kanyang braso kung hindi siya susuko. Binigyan niya siya ng 10 segundo para sumuko at nagsimulang magbilang pababa kaya umiyak siya habang nagmamakaawa ng awa at napagtanto niya na nawalan na siya ng lakas para lumaban kaya nagpa siya siyang patawarin siya. Napagtanto ni Luthes na handa nang magpatayan ang mga tao at sinabi ni Merek sa kanila na tumigil dahil sasakupin sila ng mga taong masama kung hindi sila magkakasundo. Pero nagtataka si Luthes kung bakit isa lang ang pakpak niya kaya ginamit niya ang kanyang mapagmasid na mata at napagtanto niya na nawala kay Merek ang isa niyang pakpak dahil mayroon siyang tanda ng talunan. Biglang dumating si Libra at sinabi sa lahat na harapin si Jupiter pero wala silang ideya kung ano ang nangyayari kaya ipinaliwanag ni Dina na isa siya sa 7 ilaw na naglilingkod sa hari ng mga demonyo. Nakilala siya ng mga may puting pakpak pero nagulat silang malaman na isa siyang demonyo at sinabi niya sa lahat na sugurin siya dahil siya ang dahilan ng kanilang pag-aaway. Naghanda silang parusahan siya pero nakita niya itong nakangiti at agad niya itong nakilala kaya napagtanto niyang siya'y pinagtaksilan. Kumakawala siya at sumugod para atakihin siya pero biglang sinaksak siya ni Libra mula sa likod at pinaalalahanan na papatayin niya siya kung susubukan niyang gumawa ng anumang bagay. Sasabihin na sana niya sa lahat ang tunay na pagkatao ni Dina pero tinapos na siya ni Libra at natutuwa si Dina na sa wakas ay tapos na. Pagkatapos noon, nagpasalamat si Merek kay Libra sa pagliligtas sa bansa at sinabing gusto niya itong makausap sa kastilyo pero ipinaliwanag niya na ang amo niya lang ang susundin niya. Napagtanto niyang tinutukoy niya si Luthes kaya inanyayahan niya ito sa kastilyo kung saan sinabi niya sa kanya na tanggalin ang kanyang pagkukunwari. Kaya ipinakita ni Luthes sa kanya ang kanyang mga pakpak at hindi makapaniwala si Merek na buhay pa siya samantalang napagtanto ni Luthes na hindi siya kasinggaling niya. Sinabi ni Luthes kay Merek na hami na siya pero ipinaliwanag niya na mahina na talaga siya kaya iniisip niyang hindi siya karapat-dapat maging hari at sinasabi kay Luthes na wala siyang binatbat sa kanya. Napansin niya na hindi dapat siya natalo ng mga bayani pero tinawag siya ni Luthes na hanggal at iniisip na hindi gustong marinig ng kanyang karakter na sabihin ni Merek iyon dahil hindi niya pinagsisisihan ang kanyang pagkatalo. Sinabi niya na hindi pagkakamali ang pagkapanalo ng mga bayani at sinabi kay Merek na maging proud dahil isa siya sa mga bayaning tumalo sa kanya.
Inaamin niya na hindi niya kaya ito at sinabi kay Luthes na hindi pa rin ito nagbabago, pero napansin niya na hindi niya tutulungan si Merrick na patakbuhin ang kanyang bansa kaya kailangan itong pag-isipan ang mga bagay-bagay ng mag-isa. Pagkaalis ni Luthes sa kastilyo, napansin niya na hindi siya sanay magbigay ng lektura at sinabi ni Libra sa kanya na hindi niya naitala ang nangyari. Sinabi niya rito na burahin ang mga larawan niya noong kausap niya si Merrick pero hindi nito alam kung ano ang larawan at akala ni Ares at Keres na isa itong salamangka. Napagtanto ni Luthes na walang mga larawan sa mundong ito pero naalala niya ang unang pag-uusap nila. Na nakaintindi sa kanya nang banggitin niya ang salitang litrato kaya sinabi niya rito na gusto niya itong makausap ng sarilinan. Samantala, pilit kinukumbinsi ng mga opisyal na may puting pakpak si Merrick na alisin ang Black District pero ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para takutin sila at sinabi sa kanilang sobra na. Inutusan niya ang kanyang mga bantay na ilayo sila at natuwa siya na natapos na ang issue sa pag-aakalang tama ang ginawa niya. Nakita natin ang isang lalaking nag-uulat sa isang bampirang nagngangalang Naso at sinabi niya rito ang tungkol sa sitwasyon kaya napagtanto niyang bumalik na si Luthes at sabik siyang makaganti rito. Tinanong ni Luthes kay Dina kung sino talaga siya kaya umamin ito na hindi siya naglingkod bilang kanyang tagapayo 200 taon na ang nakalipas at ibinunyag na kilala niya ang isang NPC sa tore kaya nagpasya siyang gamitin ito. Napagtanto niya na isa siyang manlalaro dahil alam niya ang ibig sabihin ng NPC at ipinaliwanag niya na minanipula niya ang mga alaala ni Ares at Keres kaya naalala nila siya bilang kanyang tagapayo. Ngunit hindi umubra ang kanyang mahika kay Libra dahil ang mga golem ay may mga talaan sa halip na mga alaala at nagtaka si Luthes kung ginamit din ni Dina ang kanyang spell sa kanya kaya ipinaliwanag niya na hindi niya kaya magtanim ng huwad na alaala sa kanyang isipan dahil masyadong matatag ang kanyang kalooban. Kaya nagpasya siyang magpanggap na isang ordinaryong NPC para linlangin siya. Ibinunyag niya na isa siyang beta tester na inupahan ng kumpanya para subukan ang bagong lahing half-elf at sinabi niya na may access siya sa computer ng kumpanya kaya marami siyang alam tungkol sa mundo. Binago niya ang kulay ng kanyang buhok, ibinubunyag na kaya niyang makapasok sa kastilyo ng mga taong demonyo dahil may kakayahan siyang magbalat kayo at sinabi niya na plano niyang pag-awayin si Luthes at ang mga taong demonyo. Pero napagtanto niya na minamaliit niya pala ito at nagpasya siyang baguhin ang plano niya. Sinasabi sa kanya na tatalunin niya ito para gawin siyang sunod sa Nyeren. Akala niya na wala siyang laban dahil level 300 lang siya, pero nang tiningnan niya ulit ang stats nito, napagtanto niya na kasing lakas niya ito. Nagbagong anyo siya bilang Venus, sinasabi sa kanya na isa siya sa 7 luminaries, at lumipad siya sa langit kung saan pinakawalan niya ang kanyang kapangyarihan at pinalibutan siya ng kanyang harang. Sinabi niya na walang makikialam sa laban nila at pinasabugan niya ito ng kanyang kidlat. Pero napagtanto niya na wala itong epekto sa kanya. Inaatake niya ito ng maraming tinik pero hinihipa niya ang mga ito palayo at ginagamit ang kanyang alkemiya para lumikha ng mga espada na ipinupukol niya sa kanya. Pero ginagamit niya ang kanyang X-Gate para sipsipin ang mga ito sa isang portal at ibinabalik sa kanya kaya iniwasan niya ang mga ito habang lumilipad palapit sa kanya pero bigla siyang nag-teleport palayo. Ginagamit niya ang kanyang mahika ng tubig para umulan at ang kanyang mga ugat ay nagsisimulang tumubo mula sa lupa. Inutusan niya ang mga ito na atakihin si Luthes pero winawasak niya ang mga ito gamit ang kanyang meteor kick at sumugod sa kanya. Kaya ginagamit niya ang X-Gate para makatakas pero napagtanto niya na nasa likod na niya ito at nagawa niya siyang tamaan pero sinabi nito na hindi ito gagana. Ipinapaliwanag nito na isa siyang backline mage kaya ang kanyang mga pisikal na atake ay labis na mahina at pinabagsak siya nito sa lupa. Sinabi nito na hindi niya ito matatalo dahil ang mga backliner ay dapat may panlaban sa mga frontliner at napagtanto nito na kulang siya sa karanasan dahil naglalaro lamang siya para subukan ang mga bagong kakayahan. Napansin nito na hindi mahalaga kung pareho silang level 1000 dahil ang kanyang kasanayan sa paglalaro ay nakakataas at sinabi niya na sumuko na siya. Nagtataka siya kung mapapatawad ba siya sa pagdaya sa kanya kaya sinabi nito na handa siyang makipag-usap sa kanya dahil tinutulungan niya siya sa lahat ng oras na ito at binanggit niya na gusto niyang malaman kung ano ang kanyang layunin. Sinabi niya na hindi pa tapos ang laban at ginamit niya ang kanyang pinakamakapangyarihang spell na lumilikha ng isang malaking portal sa itaas nila at naglalabas ito ng isang higanteng bulalakaw. Nanganganib itong wasakin ang Galarhorn at nag-teleport si Dina sa ligtas na lugar nag-iisip kung ano ang gagawin ni Luthes para kontrahin ang bulalakaw. Lumipad siya patungo dito at ginamit ang kanyang sipa na bakal habang naghahanda siyang atakihin ito ng harapan ngunit siya
Hindi sigurado kung kaya niyang sirain ito kaya pinalalakas niya ang kanyang binti para tagyusin ang depensa nito. Nagawa niyang basagin ito at pinapanood ng lahat habang bumabagsak sa lupa ang mga piraso nito pero napagtanto ni Dina na hindi niya kaya ang kanyang lakas kaya nagpasya siyang sumuko. Ibinunyag niya na isa lamang siyang beta tester na napunta sa mundong ito matapos ikulong si Luthes pero bigla na lamang siyang napadpad sa avatar na ginagamit niya noon sa paglalaro. Sinabi niya na iba ang mundo sa nakasanayan niya dahil kakaunti ang mga high-level na players at binanggit niya na ang mga hindi nakasulat sa mga nobela. Wala. Kaya akala niya na nasa mundo sila na inilathala sa mga nobela ng laro at alam ni Luthes na maraming manlalaro ang hindi na isama sa opisyal na kwento ng laro dahil kakaunti lang ang mga autor na nagtrabaho dito. Pero nagtataka siya kung bakit nandito si Dina sa mundong ito dahil isa lang siyang beta tester kaya ipinapaliwanag niya na iba ang kaso niya dahil hindi siya nagsimula bilang residente ng mundong ito. Napagtanto ni Luthes na natalo ang mga tao sa Haring Demonyo dahil karamihan sa mga high-level player mula sa orihinal na laro ay hindi nakarating sa mundong ito at alam ni Dina na hindi niya ito kayang talunin ng mag-isa kaya nagpasya siyang magpanggap na isa sa mga nilalang ng demonyo at antalahin ang kanilang pananakop mula sa noon. Napagtanto ni Luthes na tinulungan siya nito dahil gusto nitong talunin niya ang Haring Demonyo at sinabi nito sa kanya kung paano niya ipinagkanulo si Jupiter pero bigla na naman siyang nakaramdam ng kakaiba. Nagtataka siya kung may mali sa sinasabi nito sa kanya at tinanong niya kung kaaway niya ito kaya inamin nitong sinubukan siyang manipulahin pero ayaw nitong maging kaaway niya. Sinabi niya rito na maglingkod ulit sa kanya at sinabi na papalampasin niya ang bagay na yun dahil iniisip niyang may utang na loob siya rito dahil sa pagtulong sa kanya sa mundong ito. Dagdag pa niya na parang masaya magkaroon ng tagapayo na kainahinala dahil gusto niya ang mga mapanganib na tauhan. At napagtanto niya na isa siyang manloloko dahil hindi siya kumikilos tulad ng tunay na Luthes. Natutuwa siya na sa wakas ay nakahanap siya ng isang tao na nasa parehong sitwasyon niya. Iniisip na sila lamang ang kakaiba sa mundong ito, at alam niya na pareho nilang gustong puksain ang mga lahi ng demonyo. Sinabi niya sa kanya na tulungan siya sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang lakas at kaalaman at iniisip niya na mayroon siyang kakayahan upang talunin ang Haring Demonyo kaya nagpasya siyang magpatuloy sa pagtatrabaho para sa kanya. Dumating si Libra kasama ang iba pa at tinanong siya tungkol sa bulalakaw kaya sinabi niya sa kanila na ito ay nilikha ng isang misteryosong puwersa na tangkang umatake sa Galarhorn. Humihingi siya ng paumanhin dahil hindi niya sila tinawag nang malaman niya ang tungkol sa banta. Pero binanggit niya na naabot na nila ang pakay nila dito. Kaya dapat na silang magsimulang hanapin ang Heavenly Star Parthenis at tinatanong niya si Keres kung mayroon siyang impormasyon tungkol sa ibang Heavenly Stars. Kaya ipinapaliwanag niya na isa sa kanila na nagngangalang Scorpius ay nagpas siyang makipagtulungan sa Devil Folk para maghiganti kay Luthes habang ang Heavenly Star Leon ay naglulunsad ng digmaan laban sa Noshu. Kaya ayaw ni Luthes na makisali sa kanila pero sinabi ni Keres na minsan ay may narinig siyang tsismis sa mga devil folk na nagtagumpay ang kaharian sa pagtawag sa bayani. Nakilala namin ang isang batang lalaki na nagngangalang Sei na namumuhay bilang isang ordinaryong estudyanteng high school ngunit bigla siyang nakarinig ng isang boses na humihingi ng tulong at ipinatawag siya ng kaharian bilang kanilang bayani. Natuwa ang mga tumawag dahil naging matagumpay ang ritual at sinabi nila sa kanya ang tungkol sa kanilang sitwasyon. Kaya natanto niya na kailangan nila siya upang talunin si Luthes at ang Haring Demonyo. Nagmakaawa sila sa kanya na tulungan sila at naalala niya kung paano itinuro ng kanyang ama na huwag pabayaan ang mga taong nangangailangan kaya nangako siyang gagawin ang kanyang makakaya para sa kanila. Ilang linggo ang lumipas, nakita namin siyang nagsasanay kasama ang isang kapitan na nagngangalang Friedrich na kilala bilang pinakamagaling na swordsman sa mundo ngunit nalaman namin na hindi siya marunong magsalita ng wika ng tao. Hindi maintindihan ni Sei ang sinasabi niya kaya isinalin ng bise-kapitan ang sinabi ni Friedrich, na nagpapakitang nagalit ito dahil nag-ambala si Sei sa kanilang laban. Sinabi ng isang duwende na nagngangalang Cross sa kanya na sa wakas ay nakabuo na sila ng grupo para sa kanyang paglalakbay at nagpakita siya sa harap ng hari na nagpakilala sa kanya sa kanyang pangkat. Nalaman natin na si Friedrich at ang bise-kapitan ay bahagi ng grupo ng bayani at si Cross ay magsisilbing kanilang alalay habang ang isang babae na nagngangalang Alfie ay magiging kanilang mage. Idinagdag ng hari na nakatanggap sila ng mga steel golem mula sa Megris na magiging kapaki-pakinabang para sa kanilang. Iniutos ng hari kay Sei na simulan ang kanyang paglalakbay kaya naghiyawan ng mga tao para sa kanya habang umaalis siya kasama ng
ang kanyang grupo, pero nang humakbang siya palabas, nagpanik ang kanyang mga kasama dahil may nakita silang nasa itaas nila. Biglang nagloko ang mga golem at umatras ang mga ranger ng mapagtanto ni Sei na lumitaw sina Luthess at ang Haring Demonyo. Bumabalik tayo sa panahon kung kailan sinabi ni Keres kay Luthess na nakatawag ang kaharian ng isang bayani at naalala niya ang manlalarong si Eliath na nakakuha ng hero class sa laro. Nalaman natin na ang kanyang class ay nagpahintulot sa kanya na palakihin ang kanyang mga kakayahan sa napakabilis na paraan at siya ang naging pinakamataas na ranggo na manlalaro dahil dito. Pero alam ni Luthess na alam ng mga nilalang ng demonyo ang tungkol sa bagong bayani at nag-aalala siya na magpapadala sila ng isang tao para patayin siya pagkaumpisa niya ng kanyang paglalakbay. Ibinunyag ni Dina na ang bansa ay napapaligiran ng harang na ginawa ni Eliath na gumamit ng kanyang kasanayan sa paghalili ng kaluluwa para ilayo ang mga devil folk at naalala ni Luthess kung paano ito gumagana. Kaya alam niya na pinapalakas nito ang mga kakampi ng gumagamit sa lugar habang pinapahina ang mga kakayahan ng kalaban sa parehong oras at ang epekto ay tumatagal hanggang sa matapos ang laban pero palaging namamatay ang gumagamit pagkatapos gamitin ito. Iniisip ni Luthess na permanente ang kamatayan sa mundong ito kaya hindi muling lilito ang gumagamit gaya ng ginagawa nila sa laro at sinabi ni Dina na si Eliath ay ipinadala sa walang hanggang pagtulog pagkatapos niyang likhain ang hadlang. Natanto ni Luthess na pinuprotektahan pa rin niya ang bansa kaya iniisip niya na ligtas ang bayani, binanggit niya na tanging ang Haring Demonyo at ang kanyang anak ang makakalampas dito. Ngunit iniisip ni Luthess na ipapadala ng mga demonyo ang 7 luminaries upang alisin ang bayani at iniisip niya na ito ang perpektong pagkakataon upang alisin sila kaya nagpasya siyang pumunta sa kaharian. Ngunit pagdating niya, natanto niya na wala doon ang 7 luminaries at natagpuan niya ang Haring Demonyo Orm sa halip. Bumalik tayo sa kasalukuyan habang binabati ni Orm si Luthess at pinalabas niya ang kanyang kapangyarihan na pumipilit sa ang grupo ng mga bayani para yumuko sa kanya. Ipinapakita niya na tinatawag ng mga demonyo si Luthess na bituin ng kamatayan dahil pinapatay niya ang sinumang makasalubong niya at pinakawalan din niya ang kanyang kapangyarihan habang iniisip niya kung bakit naparoon si Orm dahil ba natatakot siya sa bayani. Kaya ipinapaliwanag niya na hindi yun ang dahilan dahil natatakot lamang siya sa Diyosa at kay Luthess at sinabi niya na pumunta siya roon para makilala siya. Inaamin niya na lagi niyang iniiwasan na labanan siya ng direkta pero pagkatapos mamatay si Luthess, napagtanto niya na si Luthess lang ang kumikilos sa labas ng senaryo ng Diyosa. Hindi niya maintindihan ang sinasabi ni Orm kaya tinanong niya siya na ipaliwanag pero sinabi ni Orm. Lalabanan siya ni Luthess kung gusto niyang malaman. Habang nagsisimula silang maglaban, sinisira ang lahat sa kanilang paligid, nawawala ng pag-asa ang grupo ng bida dahil napagtanto nilang hindi nila kaya si Luthess at Orm. Nagpapalitan sila ng suntok at nagawang makatama ni Orm, pero tiniis ito ni Luthess at pinatalsik siya sa kalawakan. Kinukuha niya ang buong lakas sa kanyang kamao at sinuntok si Orm ng buong puwersa at halos mawasak ang kalangitan, pero nagawa itong harangin ni Orm. Sinabi niya kay Luthess na kahanga-hanga ang lakas niya at napansin na 200 taon na siyang hindi nakakaharap ng karapat-dapat na kalaban habang nagpapanggap na kalmado si Luthess. Pero nagulat talaga siya sa kung gaano kalakas si Orm at iniisip niyang matatalo siya kung magtatagal pa ang laban dahil mas maraming HP si Orm kaysa sa kanya. Bumalik sila sa lupa kung saan tinanong ni Orm si Luthess kung bakit hindi siya lumalaban ng buong lakas. Dahil alam niyang mas malakas ang Luthess noong 200 taon na ang nakalipas kaysa sa kanya. Hindi maintindihan ni Luthess ang ibig niyang sabihin kaya napagtanto ni Orm na hamina siya at sinabi sa kanyang masyado pang maaga para maglaban sila. Sinabi ni Orm sa kanya na hindi niya kayang lampasan ang plano ng Diyosa sa kasalukuyan niyang kalagayan at napansin na ito ang sinusunod ng buong mundo, at inihayag na ginagamit ng Diyosa ang mga devil folk bilang mga piyon. Ipinapaliwanag niya na pumapatay ang mga demonyo upang mabuhay at sinasabing maglalaho sila at magiging mana kung hindi nila gagawin yon, na siyang dahilan kung bakit hindi sila mabubuhay ng walang karahasan. Sinabi niya na nilikha sila ng Diyosa na may ganoong pagkukulang upang magdala ng excitement sa kanyang senaryo at iniwan siya upang pamahalaan sila. Nagtataka si Cross kung ginagawa niya ito dahil gusto niyang magdusa ang lahat at sinabi ni Orm na tama siya. Ipinapaliwanag na pinatanggol niya sa mga bayani si Luthess dahil natatakot sa kanya ang mga demonyo. Naalala niya kung paano pinagsisihan ng mga bayani ang pagkatalo kay Luthess dahil pinayagan nito ang mga demonyo na sumalakay.
ang teritoryo ng mga tao at iniisip ni Orm na sinubukan niyang tapusin ang sitwasyon dahil naabot niya ang katotohanan bago ang iba. Pero biglang nagpatawag si Dina ng isang bulalakaw para atakihin si Orm na madali niyang winasak, pero pinasabugan siya ni Libra ng kanyang laser at lumipad palayo kasama si Luthes. Sinasabi niya kay Libra na hindi pa oras para umatras, pero patuloy siyang lumipad palayo kasama siya at tinatanong ni Orm kay Dina kung bakit siya inatake, kaya ipinaliwanag niya na gusto lang niyang magtiwala sa kanya si Luthes. Napansin niya na hami na si Luthes at tinanong niya siya kung may kinalaman siya dito, pero sinabi niya sa kanya na ang Diyosa lamang ang may kapangyarihang gawin yun. Naglaho sa isang iglap sina Orm at Dina habang ang grupo ng mga bayani ay naiwang tulala, iniisip na wala silang sapat na kakayahan upang tapusin ang kanilang misyon. Nagtataka si Luthes kung bakit siya dinala ni Libra palayo, nag-aalala para sa kaligtasan ng mga bayani, ngunit lumitaw si Dina at sinabing umalis na ang hari ng demonyo dahil hindi banta sa kanya ang bayani. Umakyat si Luthes sa bubong at nag-isip tungkol sa senaryo ng Diyosa na binanggit ng hari ng demonyo. Alam niya na ang Diyosa ay kumakatawan sa mga developer ng laro, ngunit iniisip niya na ang mundo ay nagiging ibang-iba kaya hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Pagkalipas ng ilang araw, nakita natin ang hari na humihingi ng tawad kay Sei dahil tumakas sina Alfie at ang pulutong ng Ranger, ngunit sinabi niya rito na huwag mag-alala dahil naghanda siya ng mga bagong kasama para sa kanya. Ipinakilala niya ang ama ni Alfie na si Gantz, ang pinakamalakas na mersenaryo at pati na rin ang isang elite na grupo ng adventurer, ngunit lumalabas na sila pala ang grupong nalinlang ni Dina na linisin ang libingan ni Luthes. Nagpasya rin ng hari na sumali sa grupo dahil gusto niyang patunayan na may silbi pa siya, ngunit pilit siyang pinigilan ng kanyang mga tauhan. Nagtaka si Sei kung gumagawa ba sila ng mali, ngunit sinabi ni Cross sa kanya na huwag mag-alala at kasama. Ang kanilang bagong partidong nabuo, naghahanda silang muling humayo upang talunin ang haring demonyo. Samantala, ang grupo ni Luthes ay dumating sa Vanaheim upang hanapin si Parth Innes. Napansin ni Dina na pinoprotektahan niya ang tinubuang bayan ni Luthes sa nakalipas na 200 taon ngunit nagtataka si Luthes kung paano yun posible dahil si Parth Innes ay isang tao. Madali nilang nalagpasan ang harang kaya iniisip ni Luthes na marahil ay kinikilala sila bilang mga kaalyado. Dumating sila sa bahay ni Parth Innes ngunit nagulat nang makita ang isang may pakpak ng langit sa halip na isang tao. Sinubukan ni Kairos na takutin siya ngunit mabilis siyang inalis ni Luthes at humingi ng paumanhin, nagtatanong. Para makita si Parth Innes, nakilala ng babae si Luthes dahil sa kanyang mga pakpak kaya ipinakilala niya ang sarili bilang Libra. Nag-alok siyang dalhin sila para makita si Parth Innes, sinasabing matutuwa siyang makita sila. Pero nauwi sila sa puntod nito. Ipinaliwanag ni Libra na ang paniniwala ni Parth Innes kay Luthes ang nagpanatili sa kanyang buhay ngunit nabarahan siya ng prutas noong nakaraang taon. Naalala ni Luthes na sinabi ni Dina sa kanya na ang lahat ng 12 bituin sa langit ay naririto pa rin kaya sinabi niya na nakita niyang aktibo pa rin ang harang kaya akala niya buhay pa rin si Parth Innes. Ayon kay Libra, ang sama ng loob ni Parth Innes ang nagpapanatili sa kanya sa mundo bilang isang multo kaya nagtataka si Luthes kung saan nila siya matatagpuan kaya ipinaliwanag ni Libra na nasa harang siya at lumalabas paminsan-minsan upang ayusin ito. Sinabi niya na ang susunod na pagkakataon ay maaaring sa loob ng ilang buwan at iniisip ni Luthes na makapaghihintay sila ngunit biglang nagpakawala si Kairos ng isang malaking enerhiya upang sirain ang harang. Akala niya ay mahusay ang kanyang nagawa ngunit sinaman siya ng tingin ni Luthes dahil baka isipin ni Parth Innes na sila ay kaaway. Nagpasya silang hintayin siyang magpakita ngunit pagkatapos ng ilang sandali ay hindi pa rin siya lumalabas kaya nag-iisip sila kung naka-move on na siya. Akala ni Luthes ay pwede na silang umalis pero pinaalala ni Libra sa kanya ang tungkol sa kanyang ina at alam niyang ang totoong Luthes ay magbibigay galang sa kanya taon-taon kaya napagdesisyonan niyang bisitahin ang kanyang puntod. Iniisip ni Dina na masyadong mataas ang bundok kaya ginawa ni Luthes na jet ang kanilang sasakyan at umakyat sila sa bundok. Pagkatapos nilang lumapag, nakaramdam si Luthes ng pananabik kahit na hindi pa siya nakapunta doon at nakita niya ang mga alaala ni Luthes noong siya ay inaapi. Habang naglalakad sila, tinanong siya ni Libra kung ano ang pakiramdam ng manirahan doon kaya ipinaliwanag niya kung paano. Siya ay diniskrimina ngunit palihim siyang binabalaan ni Dina na huwag magpapadala sa mga alaala ni Luthes dahil baka mawala ang kanyang sariling pagkatao.
Ngunit biglang may sumabog habang sinisira ni na Libra at ng iba pa ang lugar dahil ito ay isang lugar na masama ang Trato sa kanya. Ngunit agad niya silang sinaway, dahil ayaw niyang sirain nila ang puntod ng kanyang ina. Narating nila ang lumang bahay ni Luthes na hinangaan ni Carlos, ngunit sinabi ni Luthes na lumaki talaga siya sa kulungan sa tabi dahil galit sa kanya ang kanyang ama. Tinanong niya ang kanyang mga kasama kung narinig na nila ang tungkol sa senaryo ng Diyosa at wala silang alam. Alam tungkol dito pero biglang sumulpot si Parth Innes. Naghanda siyang magpaliwanag pero tinanong muna si Luthes kung gaano karami sa kanyang alaala ang nawawala na ikinagulat niya. Sinabi niya sa kanya na mangyayari iyon dahil malamang napakialaman ng Diyosa ang kanyang pagkabuhay. Nagtaka siya kung bakit niya pinakiusapan itong isara ang lungsod 200 taon na ang nakalipas kaya hiniling niyang makausap itong mag-isa. Ibinunyag niya ang isa sa 5 dragon ng Diyosa, ang dragon ng langit at alam ni Luthes na isa itong maalamat na nilalang na lumitaw lamang sa mga aklat ng kaalaman. Hindi niya iniisip na kaya niya itong talunin at ibinunyag ni Parth Innes na silang lahat ay mahimbing na natutulog ngunit gigising sila kung ang mundo ay tunay na nasa panganib at tutuperan ang kanilang mga papel bilang tagapagbantay. Napagtanto ni Luthes na hiniling niya sa kanya na selyuhan ang lungsod upang mailayo sila at alam niyang wawasakin nila ang lahat kung sila ay magising. Sinabi ni Parth Innes sa kanya kung paano niya binalak na wasakin ang senaryo ng Diyosa noon. Alam niyang hindi siya mananalo laban sa Diyosa at sa 5 dragon kaya kumilos siya muna at itinago ang 5 dragon sa buong mundo, nagpaplanong harapin ang Diyosa pagkatapos. Tinalo niya ang hari ng demonyo. Sabi ni Parth Innes, nagawa ng ibang mga bituin sa langit na ikulong ang 3 pang dragon pero hindi pa rin mahanap ang dragon ng buwan kaya nagtataka si Luthes kung talagang nasa buwan ito. Nagtataka si Parth Innes kung ano ang balak niyang gawin kaya sinabi niya na gusto pa rin niyang bisitahin ang puntod ng kanyang ina at binabalaan siya ni Parth Innes tungkol sa kakayahan ng avatar ng Diyosa, sinasabi na kahit hindi siya makipag-ugnayan ng direkta, kaya niyang tumawag ng mga avatar na sumusunod sa kanya kaya pwede siyang kahit saan, sinasabi sa kanya na huwag magpabeya. Habang dumadalaw si Luthes sa puntod ng kanyang ina, iniisip niya kung ano kaya ang nasa isip ng tunay na Luthes nang makipag-away ito sa Diyosa. Napagtanto niya na nakita ng Diyosa si Luthes bilang isang istorbo at ginamit siya para pigilan ito sa pag-abot ng kanyang layunin pero iniisip niya kung bakit siya ang napili kaya't sa wakas ay natagpuan niya ang kanyang layunin, determinadong gawin ang lahat upang makaharap ang Diyosa para malaman kung bakit siya isinangkot nito sa mundong ito. Napagtanto niya na para lang siyang sumasayaw sa palad nito na nagpapasama ng kanyang pakiramdam kaya't plano niyang alamin ang layunin ni Luthes at ipagpatuloy ito mismo para wala nang magawa ang Diyosa kundi para hanapin siya.